tama tong balak mo, Dado. Hindi talaga! Wala nang ibang paraan! Kailangan kong ipagbalik yung binatang Hitman para mabalik sa atin si Trisha. May nagsasabi sa akin na bumubulong na ito yung dapat kong gawin. Kailangan ko kumain. Makinig ka sa mga bata! Pwede ko pa kayong buhayan kapag nakamit nyo ang suktulan ng aking kapangyarihan! Aswang ang kasintahan ko, Miss Claire. Ang iba sa inyo maaaring hindi maniniwala. Baka naman sabihin ng iba ay nakakatakot. At sa totoo lang, hindi ko rin inakalang hahantong ang buhay ko sa ganito. Nagumpisa naman kasi ang lahat sa isang simpleng joyride. Mahilig kasi kaming magmotor. Inaya ko lang yung tiyuhin ko sa probinsya. At hindi ko naman alam, papasukin ko na pala ang mundo ng mga aswang. Samahan niyo akong magbalik tanaw ngayong araw kung papaano ko nakilala at nakuha ang puso ng kasintahan kong aswang. Ako nga pala si Jason. At ito, ang aking kwento. Bago ko po simula ng istorya, huwag kalimutang mag-subscribe bilang suporta sa ating channel. Tiyo! Tiyo! Tiyo Carding! Teka lang naman oh! Ah, Jason, bakit? Abay, bibiyahe na ako eh. Baka gabihin na ako sa daan. Chong naman! Sige na! Sama mo na ako sa bagong trabaho mo. Promise, hindi kita kukuloyin. Tapos na naman yung klase ko eh. Tsaka wala akong gagawin dito sa bahay. Sige na, isama mo na ako sa San Silvestre. Ay, nako. Ang kulit mo talaga bata ka eh. Abay, sabi ko na sa'yo, malayo nga at matagal ang biyahe. Sige na, Chong. Di ba sabi mo sa akin pag bakasyon na, pabiyahe tayo ulit? O sige, kapag hindi mo ko inangkas, susunod ako. Kaya ko naman Egypt yun eh. Ano ba yan? Abay, hindi ka talaga mapipigilan eh, no? Ay, nako. Ay, sige na nga. Umangkas ka na. Baka kung saan pa sumur pag di ka nabantayan eh. Yun! Yes! Tara na, Tiyo! Naku! Pag ikaw talaga nahulog sa motor sa kakulitan mo, hindi kita hihintuan. Atos pa ako't sasagasaan pa kita nang makita mo. Chong naman, oh. Kayo naman. Hindi ko talaga alam kung nagloloko ka ba o nagsiseryoso ka. Seryoso ako. Seryoso akong sasakalin kita pag di ka kumapit na maayos. Gustong-gusto ko talaga itong mga road trip namin ni Tio Carding. Dahil minsan, nakakapag-camping pa kami. Kaso nitong mga nakaraang linggo, naging masyado na siyang busy sa bago niyang trabaho. Masyadong tahimik pero halatang balisa ang dating masiyahin kong tiyuhin. Kaya naman talagang pinilit kong sumama para naman maliw siya. Pero mukhang hindi ganon ang nangyayari. Dahil habang nakahinto at nagmimerienda sa isang karinderya sa highway, seryoso ang mukha ni Tio Carding nang pagsabihan ako. Ay, Jason, makinig ka ng mabuti ha. Abay, hindi porke sinama kita dito. Bakasyon na ito para sa'yo. Pagdating natin sa San Silvestre, kailangan mong sundin lahat sa sinasabi ko. Alam kong pasaway ka at makulit, pero utang na loob naman. Pagdating natin doon, dapat pumirmi ka at sumunod ka sa akin, ha? Wala nang tanong-tanong, basta sumunod ka. Ano, naintindihan mo ba? Oo naman po, Chong. Siyempre, trabaho po yun eh. Makikisama po ako. Pero, pwede po bang magtanong ngayon? Wala pa naman tayo dun eh. Ay, dako talaga. Piloso pa ka talaga eh. Ay, sige. Anong tanong mo? Ano po ba talaga yung trabaho niyo doon? Bakit minsan lang po kayo umuwi tapos kapag umuwi kayo, pagod na pagod kayo at di na mapinta yung mukha niyo minsan? Kanang kamay kasi ako ng bossing ko eh. Marami siyang pinapagawa sa akin. Masyadong komplikado para ipaliwanag ko pa. Basta, mabait naman siya at napakalaki ng sahod ko dito, ano? Oo, sige ho. Ayos lang po ba na isasama niyo ako ngayon? Tignan natin kung anong sasabihin ni boss. Kung hindi, di matulog ka sa kalsada. Chong naman eh. Huwag kang mag-alala, akong bahala sa'yo. Huwag kang mag-alala dyan. Pwede lang ba kita binabayaan, ha? Sabihin mo nga.
Simula nang naulila ako at napadpad sa poder ni Chong, talagang napatunayan ko na to. Hindi ako kailanman pinabayaan ni Tio Carding. Pero sa susunod na mangyayari, sino ba naman ang hindi matatakot? Nasa gitna kami noon ng isang napakadilim na daan. Padalang na ng padalang ang mga poste ng ilaw, hanggang sa purong kadiliman na lang ang nakikita namin, maliban sa ilaw ng aming motor. Nagdahan-dahan si Tio Carding para mag-ingat, at halos usad pagong na nga kami, pero biglang napatingin siya sa kanan. Oh, Chong, ano po meron? Teka, para kasi narinig ako eh. Doon, sa kakahuyan. Ay, nakuyahan mo na. Kumabit ka. Bibilisan ko na ang takbo. Jason, huwag kang bibitaw ha! Chong, ano po ba nangyayari? May humahabol sa atin! Oh, naku, may umahabol po sa atin. Oo nga, may gumagalaw sa mga puno, Chong. Ang dami po nila. Huwag mo diligan! Kumabit ka lang! Pakala na kami at nakita ko na ang arko ng San Silvestre. Nasa gilid ng aking mga mata, may biglang sumulpot. Isang napakalaking aso na mas mataas pa sa motor. At halos mahulog ako sa kalsada sa gulat. Paglingon ko sa harapan ng daan, nasulyapan ko na meron pang mas malaking nilalang na nakaharang. Sinubukan gumilid ni Tio pero huli na ang lahat. Bigla kong naramdaman ang pagtalsi ko mula sa motor at tumama muna ang buong kanan kong katawan bago ang ulo ko sa kalsada. Jason? Huy! Jason Reyes! Gumising ka na nga dyan? Ikaw si Jason Reyes, tama ba? Aray ko, ang sakit ng tagiliran ko ah. Shhh! Huwag ka maingay! Ha? Sino ka ba? At saka, nasan ako? Miss, sandali lang! Aray, ang sakit ng katawan ko, miss! Tulungan mo naman ako! Hoy! Kumalma ka nga dyan! At saka babaan mo nga yung boses mo! Baka marinig nila tayo eh! Ha? Eh, Diyos ko, sinong sila? Yung mga aswang mo yung sinasabi mo? Eh, si Chong Carding ko, nasan siya? Ay, ano ba yan? Mukhang malala nga yung kalagayan mo. Pero kapag hindi ka pa kamalma, papasok na ako dyan at sasampalin na kita. Kung di mo napapansin, nasa presinto ka. At pag nagkamali ka dito, lalo ka lang malilintikan. Lalo tayong malalagot dyan sa ingay mo eh. Pasensya ka na. Pero sino ka ba talaga, miss? Ako si Cara Montemayor. Pero bakit ba ako nandito? Nasa highway lang kami kanina. Tapos naalala ko na aksidente kami. Meron kasi mga aswang eh. Alam mo, hindi ko alam yung sinasabi mo eh. At kung hindi mo pa napagtatanto yung sitwasyon mo, nakakulong ka. Ikaw si Jason Reyes, di ba? Oo. Pero teka sandali. Paano mo ko nakilala? Eh, syempre may ID ka sa wallet, di ba? Nakuha na nila lahat ng gamit mo. Pero hindi na importante yun. Ang kailangan mong intindihin, pinagbibintangan kang mamamatay tao. Pinagbibintangan kang hitman. Ano? Anong hitman ang sinasabi mo dyan? Ako? Marami kasing mga nangyayaring krimen dito sa San Silvestre. At ngayon, ikaw yung tinuturo ng mayor namin na nasa likod ng mga to. Mayor? Ano? Teka nga sandali. Ba't ako ba hindi niya? Kararating ko lang dito. Eh kahit tanong niya pa si Tio Carding. Teka nga, nasan ba siya? Nasa kabilang selda? Eh, miss, parang hawa mo na. Kailangan ko siya makausap. May mga nakita kami sa highway. Pasensya ka na pero hindi ko alam eh. Ang sabi lang ng mga rumispondi sa highway, natagpuan na nila yung binatang hitman. At walang iba yun kundi ikaw. At yung tiyuhin mo, kinakalungkot kong sabihin pero marami daw namatay sa highway eh. Mataas ang posibilidad na wala na siya. At ang sabi ni Mayor, ikaw na lang daw yung natira. Yung hitman daw. Naku, hindi. Diyos ko, binabangungot lang ba ako? Hindi ito totoo. Uy, ano ka ba naman, Reyes? Mag-homes nili ka nga dyan. Walang magagawa yung pagwawala mo. Pero hindi ko na magawang kumalma. Sino ba namang hindi magpapanik sa sitwasyon ko? Nakaangkas lang ako kanina. Nananahimik lang ako. Tapos ngayon, nakakulong na ako dahil pinagbibintangan akong isang hitman. At si Tio Carding, sinasabi na patay na. Paano nangyari ang lahat ng ito?
Hindi talaga ako makapaniwala. Tio Cardi! Kung nandiyan ka lang, magsabi ka, please! Tio Cardi! Pakawalan niyo ako dito! Kailangan ko siya makausap! Hindi naman talaga ako higman eh! Pakawalan niyo na! Wala nga siya dito, kaya huwag ka nang magulo. At saka walang maniniwala sa'yo na inosente ka. Dahil si Mayor na mismo ang nagsabi. Siya yung witness sa krimen mo, kaya ka niya dinala dito. Hindi nga ako yun, miss. Maniwala kayo sa akin. Wala nga ako alam dyan eh. Baka yung mga aswang. Oo, tama. Sila nga. Baka sila din yung may kagagawa ng lahat ng to. Ay, magpahinga ka na lang nga muna dyan, Reyes. May kailangan lang akong kausapin. Babalik ako. Ha? Ano? Teka, anong ginawa mo sa akin? Ano yung hawak mo? Miss, teka lang sa... Hinampas ko ang rehas dahil hindi na nagsasalita ang dalagang nagpakilalang si Kara. Nakatitig lang siya sa akin at sinusuri ako mula ulo hanggang paa. Tuluyan akong nanghina at nawala ng malay. Pero bago pa ako tumama sa sahig ng maruming selda, nakita kong may nilabas siyang bagay mula sa kanyang bulsa. Isa itong gintong barya. Sinalat niya ito habang nakatitig sa akin. Hindi ko namalayan ay may yumuyugyug na naman sa akin. Sa pagkakataong ito, ang tiyuhin ko na. Pero nasa gilid kami ng highway, sa kakahuyan. Jason! Nandiyan na sila! Chong? Bumagag ka na dyan. Baka masundan na nila tayo. Teka, ba't tayo nasa gubat? Nasaan po yung motor nyo? Wala na akong oras magpaliwanag. Takbo! Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Basta't sinundan ko na lang siya. Nakikita ko na ang kabilang panig, yung kalsada sa highway nang biglang may humablot sa braso ko. Sa lakas ng puwersa ay tumama ako sa isang puno at nayanig ang ulo ko. Nagdoble ang paningin ko. Napapikit ako sa sakit. Mga yabag ng malaking nilalang ang sumunod kong narinig na papalapit sa amin. Sa takot ay hindi ko na mabuksan ang mga mata ko at nanigas ang buong katawan ko. Amoy na amoy ko ang sangsang ng nakabukang bibig nito na handa na akong kagatin. Pero bigla nitong hinablot ang leeg ko. Nauna kong makita ang puting buhok, sungay at nanlilisik na mata ng aswang bago niya ako iangat sa lupa. At dito ko na nakita si Tio, duguan at humahangos. Layuan mo siya! Chong, tulong! Layo! Malis! Wag! Bitawan mo ako! Tulong! Jason! Tulong! Hoy! Saan mo siya dadalhin? Chong! Hoy, Reyes! Wising ka na dyan, bilisan mo! Umaalingaw pa rin ang boses ni Tio Cardi sa isip ko nang naalimpungatan ako sa sahig ng selda. At doon ko napagtanto, isang masamang panaginip lang pala ang lahat at nasa selda lang pala ako. Nandito na naman si Kara at may kasama siyang pulis. May inabot na makapal na sobre ang dalaga sa pulis. Binuksan nito ang selda at saka umalis. Teka, ano tong sobre na to? Ano nangyari? Ha? Makakalaya na ako? Oo, makakalaya ka na. Halika na. Naku, Diyos ko, maraming salamat sa iyo ha. Hindi ko na alam yung gagawin ko talaga eh. Sandali. Baka akala mo, ginawa ko yun para sa iyo ha? Hindi no, may kapalit yan. Anong kapalit naman yan? Tinulungan kita, kaya kailangan mo din akong tulungan. Tutulungan? Teka, paano ako makakatulong sa iyo? Basta, mamaya ka na magtanong. Sumama ka na lang muna sa akin. Teka lang, miss. Ito naman, oh. Yung totoo niyan, hindi ko talaga ugaling umayo sa mga magagandang babae. Teka naman, ang bilis mo maglakad. Pero pag-usapan muna natin to. Baka naman kapag umuwi ako dito, pasok muna ako kung saan man, ha? At saka, kailangan ko pang hanapin yung tiyuhin ko. Teka naman, sandali. Saan mo ba ako dadalhin? Shh! Sinabi na nga huwag kang makulit eh. Hindi nila pwedeng malaman na nandito ako, okay? Yung mga tao ni Mayor, hindi alam na makakalaya ka na. Iisang pulis lang yung tumanggap ng suhol ko, kaya kung hindi ka sasama sa akin, iiwan na talaga kita dito para mabulo ka dito sa kulungan.
Pasensya ka na. Gulong-gulo lang talaga kasi ako eh. Hindi ko alam kung sino dapat yung pagkatiwalaan. Sa totoo lang, hindi talaga ako makaisip na maayos eh. Tsaka masakit yung buong katawan ko. Kaya nga kita isasama sa bahay para magamot ka. Oh, eto, jacket, isuot mo. Lagyan mo tong hood sa ulo mo. Magtago ka ng mabuti, ha? Nagpasalamat na lang ako sa dalaga at tuluyan ng sumama sa kanya. Wala naman akong ibang pamimilian. Kahit nakatago na ang mukha ko. Ramdam ko pa rin ang ilang mapanghusgang titig sa akin ng mga nadadaanan namin. At lahat talaga ng makakasalubong namin, parang nangingilag. Totoo talaga ang sinabi niya. Talagang may mga krimen na nangyayari. At talagang natatakot ang mga tao. Sinama ako ni Kara sa isang malaking bahay sa dulo ng bayan. Sa sobrang laki, hindi maipagkakaila na galing siya sa prominenteng pamilya. Dinala niya ako sa kanyang kwarto at kahit tahimik lang siya, ramdam ko ang tensyon at bigat ng sitwasyon. Inabutan niya ako ng mga gamot at nagsimula siyang mag-empake ng mga gamit. Kara, salamat dito sa gamot ha. Pero ano ba yung sinasabi mo na tulong na kailangan mo? Ganito kasi yun. Pinatay ng sinasabi nilang batang hitman ng mami ko. Ano? Kara, pangako, maniwala ka sa akin. Wala naman talaga ako kinalaman dun eh. Alam ko naman eh. At yung hitman na sinasabi nila, marami na daw pinapatumba. Mga politiko, negosyante, at saka daw opisyal ng simbahan. At lahat ng mga yon makapangyarihan dito sa San Silvestre. Abogado ang nanay ko, kaya nasa gitna siya ng lahat ng to. Siguro, kaya din siya nadamay. Pero yun din ang dahilan kung bakit gusto kong malaman ng totoong dahilan ng nangyari sa kanya. Pero wala talaga ako alam, Kari. Kasi kararating ko lang dito. Pero ano ba yung tulong na maibibigay ko? Hindi ko rin alam. Pero parehas tayo ng sitwasyon eh. Katulad ng tiyuhin mo, sinabi lang din sa akin na namatay na daw yung nanay ko. Ewan ko, parang may connection lahat sa'yo kaya nagpunta ako sa presinto para makausap ka. Tapos yun, nakita kita. Parang hindi naman ako makapaniwala na hitman ka eh. Lalo na sa itsura mong yan. Grabe ka naman magsalita. Baka may kaunting pandidiri pa yung tono mo sa itsura ko. Uy, malakas naman ako no. May kaunting tama lang yung katawan ko. Syempre maliban doon. Ano kasi, parang hindi mo nga kayang pumatay kahit langaw. Basta, hindi ako naniniwala ikaw yung hitman. Ibig sabihin lang noon, nagsisinungaling si Mayor Gallo. At gusto kong malaman kung bakit. Tsaka, bakit ikaw na isang toto yung tinuturo niyang pumatay sa nanay ko? Dito sa mga prominenteng mga tao dito. Baka totoy ka naman sa akin. Pero, Kara, salamat na rin siguro dahil naniwala ka sa akin. Kasi mukhang ikaw lang yung nag-iisa kong kakampi dito eh. Ang lala kasi ng mga pinapakalat na balita tungkol sa hitman na yun eh. Di ko rin naman sila masisi. Ang dami talagang pinapatay. At ngayon nga na nahuli ka na, magsisimula na naman yung bulong-bulungan. Buti nga may pumayag pa sa pagsuhol na ginawa ko eh. Akala ko nga lahat nasa panig ni Mayor. Kaso, ano nang gagawin natin ngayon? Wala talaga kasi ako alam, Kara eh. Shh! Teka lang, dito ka lang. Huwag kang aalis ha. Tumakbo siya palabas ng kwarto pero wala pang ilang segundo nang marinig ko ang mga pagsigaw niya. Pinapaalis niya ang mga kasambahay nila at sinasabing lumikas na sila. At dahil dito, agad kong binitbit ang hinahanda niyang bag kanina. Reyes, halika na! Kailangan na natin tumakas! Sumunod ka na sa akin! O sige, ano ba nangyari? Bakit parang may naloob? May mga kalaban! May nagsumpong sa atin! Akala ko ititikom ng pulis na yung bibig niya eh! Pero may umatakas sa isang kasabay namin! At hindi ko na alam! Wala na akong pinagkakatiwalaan! Bilisan mo! Sino ba umabol sa atin? Mga pulis ba? At saka saan tayo pupunta? Sa gubat, bilisan mo! Dito yung lagusan! Reyes, bilisan mo! Tumakbo ka na! Sundan mo na lang ako! Huwag kang ilingon sa likod! Binagtas namin ang kahabaan ng liblib na gubat hanggang sa wala na akong naririnig na mga yabag ng paa na sumusunod sa amin. Mabuti na lang, dahil natatagtag na ang katawan ko, ramdam ko ang hapdi sa aking tagiliran at halos hinahata ko na lang ang mga binti ko. Sandali lang. Okay na to. Nasalisihan na natin sila. Dito na lang tayo. Diyos ko, ano ba nangyari sa'yo? Ba't
Yung mga sugat mo ang lalana. Ayos lang ako. Kailangan ko lang siguro ng kaunting pahinga. O ano nang gagawin natin? Basta, nandito lang yung bahay ni Joaquin, yung pinsan ko. Ano? Sa gitna siya ng gubat nakatira? Oo. Pero hayaan mo nga muna akong lagyan ng tela yan. Hindi ka pwedeng mag-iwan ng latak ng dugo mo sa dinadaanan natin. Matapos niya nga sikasuhin ang mga sugat ko, hinatak niya ako papunta sa isang makapal na salimbayan ng mga damo na umabot na sa mga taas ng mga puno. Hinawi niya ito at nagulat ako nang nagkaroon pa ng daan sa loob. Pumasok pa kami sa mga sanga hanggang sa lumusot kami patungo sa isang malawak na lupain. Aba, ang galing dito ah. May daanan pala dito. Sikretong lagusan namin yan. Tara, nandun yung kubo niya eh. Mag-ingat ka ha, itago mo yung mga sugat mo. Ha? Bakit naman? Dahil yung pinsan ko, si Wak. Hinihintay ko pa lang ang sasabihin ni Kara nang biglang bumigat ang balikat ko. Paglingon ko sa tagiliran ko, nakita ko na lang ang isang malaking pakpak na nakasabay sa akin. Ganun na lang ang takot ko nang makita ang isang nilalang na nakadapo sa akin. Mukha ng isang tao pero kakaiba ang mga mata at pangil na bumungad sa akin. At ang malaking pakpak, sigurado akong hindi na ito tao. Nagpakawala ito ng malakas na pag-atungal. Bago ito umumang nakakagatin ako. Pero bago pa nito maibaon ng matatalas ng ngipin sa akin, sinubukan kong kumalas. Kasabay nito ang paghatak sa kanya ni Kara. Wak! Uy, Joaquin! Sandali nga lang, tigilan mo siya! Kaibigan ko yan! Sinabi na wag mo siya kainin eh! Ano? Hindi siya magkain? Wak naman eh! Alam mo namang hindi kita dadala ng ganun, di ba? Pwede bang, alam mo na, bumalik ka naman sa normal mong anyo! Oo nga pala. Kailangan ba nagkaroon ng kaibigan, Inson? Ha? Yan ba yung pinsan mo, Kara? Yung Joaquin? Kaya ba Wak? Kasi wakwak ka? Nakuha mo. Sino ba ito, Inson? Medyo pogi pero payatot ah. Siguro, konti lang yung laman nito, no? At saka mukhang hindi taga dito sa atin yan ah. Diyos ko naman, Kara. Aswang yung pinsan mo. Parang atakin na ako sa puso dito eh. Casual pa kayo mag-usap oh. Parang wala nangyari. Kara, sigurado ka bang hindi ako gagawin hapunan yan? Ano ba yan, Inson? Dinala mo siya dito nang hindi niya alam? Walastik ka naman talaga, oh. Ikaw naman kasi. Hindi ko naman inakala na susunggaban mo siya pagkadating namin. Akala ko magiging matino kang tao at babati ka man lang na maayos sa amin. Oh, bumati naman ako ah. Tsaka yun na yun. Parang beso-beso nga, hindi ba? Oh, pre, ano ba pangalan mo? Jason, pero sandali nga. Hindi ko kasi maintindihan eh. Seryoso ka? Aswang ka? Hindi pa ba halata? Nakakaya naman sa naglalaki ang pakpak ko, oh. Naku, Kara, delikado tayo dito. Ano? Akala ko tungkol lang sa akin yung hindi mo pa sinasabi sa kanya. Pero pati pala tungkol sa'yo? Grabe ka naman, Inson. Alam mo alam na kasama mo. Ano yun? Bigla na lang ako nagdesisyon na manirahan dito sa gitna ng gubat ng ganun-ganun lang? Kara, ano bang pinagsasabi niya? Wak naman. Baka naman pwedeng wag mo nang... Oh, huwag mo sabihin balak mo pa itago sa kanya, Inson. Hindi mo pa aminin? Ano bang aaminin? Utang na loob, sagutin niyo naman ako. Aswang si Wak. At aswang din ako. Aswang kaming lahat. O ano, okay na? Wak, tama na nga yung pagluloko mo. Napaupo na lang ako sa lupa. Nalumo ako dahil akala ko tumakbo ako palayo sa mga kalaban. Pero nandito pala ako sa presensya ng dalawa pang aswang. Sinubukan kong kumabang paalis habang nag-uusap ang magpinsang aswang. Pero hindi nagtagal, napansin ako ni Wak at parang bulak na binuhat ako sa kwelyo at sinalampak sa loob ng kanyang kubo. Pasensya ka na, Reyes. Alam ko namang nakakabigla. Binala ko naman talagang sabihin sa'yo eh. Hindi ko lang talaga alam kung paano. Para ka kasing aligaga simula nung madatnan kita sa selda mo eh. Malamang hindi ka sasama sa akin pag inamin kong aswang din ako. Hindi lang ako makapaniwala na totoo talaga yung mga aswang. Akala ko nananaginip lang ako eh.
Akala ko na maligmata lang ako sa highway. Pero totoo pala silang lahat. Kayong lahat. Kung ganun, kayong pumatay sa tiyuhin ko? Totoo kami, pero nagkakamali ka sa iniisip mo dahil wala kaming kinalaman sa tiyuhin mo. Hindi pang karaniwan ang bayan ng San Silvestre, Reyes. May masalimot na nakaraan tong lugar namin at kailangan mong maintindihan na kagaya ng mga tao, hindi lahat ng aswang masama. Dito sa amin, nahahati ang lahat. May tinatawag na itim at puting aswang. Masama at saka mabuti. Para pala silang mga duwende. Hindi ba't ganun sila? May mabuti tsaka masama? Oo, ganun na nga. Pero may mas malalim na dahilan yun para sa amin. Noong unang panahon kasi, nagkaroon ng kasunduan yung mga ninuno namin. Sumailalim sila sa isang ritual kung saan nagkaroon sila ng kapangyarihan laban sa mga mananakop. Pero merong malaking kapalit yun. Nag-iaswang yung sumailalim sa ritual. Kaya namatalo nila yung mananakop. Nagkasundo sila na walang gagamit ng kapangyarihan para sa masama. Ha? Pero imposible. Inatake kami sa highway noon. At saka ikaw, di ba? Balak mo kong kainin kanina? Ayun na nga. Nahati yung mga aswang sa dalawang grupo. Yung mga puting aswang, yun ang nangako na hindi sila kakain ng tao at pangangalagaan yung kapangyarihan nila. Tapos yung mga itim naman. Yung mga itim naman, lapa ng mga tao. Minsan patago, minsan lantaran. Kaya ayun, lumakas na lumakas yung grupo nila. Pero sandali, kayong dalawa. Puting aswang ako. At kasama ang pamilya ko sa mga aswang na gusto ng katahimikan lang. Ay, mabuti naman. Hindi mo talaga ako kakainin, ha? Ako ba naman? Kung may balak ako, matagal ko nang ginawa. Pero itong siwak, Itim ako, pero nagsusubok na maging puti. Kaya nga dito ako nagtatago sa gubat para hindi ko magawa sa mga tao yung ginawa ko sa'yo kapag nawawala ako sa sarili. Insan, bakit naman kasi dinala mo yan dito na may sugat yan? Mabuti na lang busog ako. Tsaka, bakit ba kayo nandito? Dahil kailangan namin ng tulong mo, Wak. Pasensya ka na kung biglaan lang talaga to. Ang dami kasing nangyari sa bayan Inatake kami sa bahay. Tapos, si Mami, may nangyari sa kanya, Wak Ang sabi, patay na daw siya. Ano? Si Tia Grace? Sino may gawa nun? Wak, ano ba ako? Malma ka lang. Hindi naman ako naniniwala na patay na si Mami. At sa lahat ng nangyayari, unti-unti akong nabibigyan ng pag-asa na baka buhay pa talaga siya. Hindi ko naman nakita yung katawan niya Sinabi lang ni Mayor na namatay na siya. Ito nga si Reyes. Sabi ni Mayor, siya daw yung hitman na pumapatay. Yun? Siya? Hitman? Oo nga Kaya nga naisip ko, sinungaling to si Mayor Galo. Nagbago na talaga yung tingin ko sa kanya. Talaga? Ninong mo pa naman yun. Oo, seryoso ako dito, Wak. Tingin ko nga, may kinalaman siya kay Lolo Wag. Ayoko pag-usapan yung nangyari kay Lolo. Hindi ko pa kaya. Pero kailangan nating harapin ang lahat ng to. Hindi ka na pwedeng magtago dito sa gubat, Wak. May nangyayari. At lahat ng pinapatay galing sa linya ng mga makapangyarihang pamilya ng mga itim. Napansin mo ba yun? Basta ako. Wala na ako kinalaman dyan, Insan. Nandito na ako Tsaka may sarili na ako mundo. Kontento na ako dito sa bahay ni Lolo. Tsaka inalagaan ko mabuti yung mga gamit niya. Lahat ng pinamana niya sa akin. Kaya okay na ako dito. Bakit ko pa ilalagay yung sarili ko sa gitna ng gulo, di ba? Dahil nakikiusap ako sa iyo, Wak. At ano bang tingin mo ang mangyayari? Magiging ligtas ka pa rin dito kapag inubos nila tayo? Akala ko ba gusto mo nang maging mabuti? Magbagong buhay? Totoo ba yun o sinasabi mo lang? Nangako ka kay Lolo, di ba? Ano ba naman yun, Kara? Hindi ba't sinabi ko sa'yo na huwag mo na idamay si Lolo dito? Sa tingin mo ba, Wak, magugustuhan niya kung nalaman niya na nawawala si Mami tapos ayaw mo akong tulungan? Na mas gusto mong magmukmuk dito dahil sa ginawa mo? Kara, tama na. Ayoko na pag-usapan to, ha? Pasensya na talaga, pero kailangan mong harapin yung ginawa mo. Hindi mo naman sinasadya yung nangyari sa papa mo, di ba? Kahit si Lolo, ang sabi naman hindi mo kasalanan yun. At bata ka pa nun, Wak. Hindi mo pa nakokontrol ang lahat. At isa pa, tao lang ang papa mo. Sinabi ng tama na! Ang sinasabi ko lang naman, siguro ito na yung pagkakataon mo. Tulungan mo ako at itong taong kasama ko. Gawin mo na lang para sa papa mong tao rin. O sige na, Insan. Ang dami yung panlitaan niyo Pero gagawin ko kung meron kapalit. Kahit ano, basta tulungan mo kaming masolve ang lahat ng to. O sige, yung gintong barya na galing kay Tita Grace.
Gusto ko yun. Magandang pandagdag koleksyon ni Lolo yun. Isang maiwagang kasangkapan na makakapagpatunay kung nagsasabi ng katotohanan yung isang tao. Napakahalaga nun. Kaya yung barya, yun yung kapalit na mahalagang impormasyon. Ay, sabi na nga ba eh. Ilang taon mo na kasing gusto yun. Oo, sige na. Ibibigay ko sa'yo pero huwag mo kakalimutan yung kapalit ha. Oh, eto. Ewan ko ba kung ano gagawin mo dyan kung hindi ka naman umaalis dito sa lungga mo. Salamat. Sandali lang ha. May kukunin akong libre na tinatago ni Lolo. Tungkol yun sa mga pinagsasabi mo ngayon. At saka sa tingin ko, hindi na kayo makakalis ngayong gabi. Kaya dito na kayo matulog ha. O sige na, iwan ko muna kayo dyan. Yun pala yung ginamit mo sa akin sa Zelda ha. Yung akala ko, sabi mo, iniisip mo lang na lampa ako kaya hindi ako hitman. Yun na din. Pero matagal nang hinihingi ni Wak yun dahil sa aking kahiwagaan. Isa sa mga pamana ni Lolo kasi kay Mami yan eh. Mahilig si Wak sa bagay na may salamangka. Kaso syempre, mas magagamit yun ng nanay ko para sa kabutihan. Paano? Panuri na yan kung nagsasabi ba ng totoo yung mga kliyente niya. At umiinit yan pag may nagsasabi ng kasinungalingan. Bah, ang galing pala niyan ha. Pero okay lang ba yan na makuha ni Wak? Totoo kaya yung sinabi niya na tutulungan niya tayo? Oo naman. Wala nang halaga sa akin yan kung ang kapalit naman yung katotohanan sa pagkawala ng nanay ko. At kahit visit yung si Wak at saka makulit, may isang salita naman yan. Itong kubo kasi ni Lolo, marami talaga itong mga tinatagong sikreto at kaalaman tungkol sa salamangka. Kaya hindi na ako magugulat kung mayroon siyang malaman. Pero Kara, halika dito. Kung dito tayo matutulog, ligtas kaya ako dito? May nasabi siya kanina tungkol sa kinagat niyang tao, di ba? Kinagat kasi ni Wak yung papa niya nung bata pa siya kaya nasawi. Mabigat sa konsensya niya yon. Pero gaya nga ng sabi ko, bata pa siya nun eh. Mabait naman talaga yung si Wak. Medyo baliw nga lang. Pero huwag ka mag-alala, ligtas ka dito. Ay, sana nga. Basta, tiwala na ako sa iyo ha. Tsaka, totoo ba yung sinabi mo? Baka kasi nakalimutan mo na eh. Na sinabi mo na kaibigan mo na ako. Hindi ko naman alam na ganun pala yung relasyon na natin. Baka pwede mo na akong tawaging Jason at hindi Reyes lang. Alam mo yun, ang dami na natin pinagdaanan eh. Ano ba naman yan? Naisingin mo pa talaga sa usapan? Tatawag ko sa'yo kung ano gusto ko. Tsaka huwag kang makulit. Oo, eto na. Nakita ko lang sa isa sa talarawan ni Lolo. Nabasa ko to dati pero hindi ko nakakalang totoo. Nakala ko nagsususpecha lang siya. Oh, itong sabi dito na may ginawang samahan ng mga otoridad sa San Silvestre sa pamumuno ni Mayor Galo. At malakas na yung kutob ni Lolo na may pinaplano sila at baka nga daw kulto yun. Hindi kaya dyan nagsimula yung hidwaan ni Lolo at ni Mayor Galo? Maaari. Pero bakit magtatrabaho si Tia Grace kay Mayor? Kung ganun na nga yung sitwasyon, di ba? Hindi ko rin alam. Yun nga yung gusto kong malaman. Siguro, kailangan pa natin na impormasyon tungkol sa samahan na yan. Wala naman ang bagit sa talarawan eh. Ito lang. Pero si Tia Carmen, sa tingin ko may alam sila. Hindi ba malapit din sila kay Mayor? Si Chang, pwede pa. Pero si Chong Dado, naku, wag na. Oh, meron ka pa bang choice, Kara? Sino pa bang pwede yung pagkatiwalaan? Oo, sige, tama ka. Pero, di ba matagal na rin silang hindi nagpapakita ni Tio Dado? Alam ko kung saan sila nagtatago. Ituturo ko sa inyo bukas. Kung tatanungin ako kung natakot ba ako na may dalawang aswang akong kasamang matulog noong gabing yun, sasagot ko ay hindi. Dahil wala namang ibang ginawa ang dalawa kundi ang tumulong sa akin. Maliban doon sa ginawa ni Wak sa una naming pagkikita. Mabilis na nawala ang alinlangan ko sa kanya. Dahil gamit ang mga espesyal niyang kaalaman sa panggagamot at salamangka. Tuluyan pa niyang nalunasan ang mga iniinda kong pananakit sa katawan. Kaya naman mahimbing ang tulog ko. Pero hindi ko naman alam na dadalawin na naman ako ng mga bangungot. Jason? Jason? Kara? Bakit? Okay ka lang ba? Halika dito. Napabalikwas ako dahil sa pagtawag sa akin ni Kara. Lumapit ako sa kabilang dulo ng kwarto kung saan siya nakahiga sa isang papag. Nakataklubong siya ng kumot, kaya nagtaka ako kung ano ang kailangan niya.
Jason? Uy, ba't ka umiiyak, Kara? Nabigla ako dahil pag-angat ko ng kumot, unan lang pala ang nandoon sa kama. Napalingon ako sa bandang bintana dahil nasa kabilang panig na ang boses niya. Dahil sa dilim, hindi ko mapagtanto kung nasan talaga siya. Lumapit ako sa bintana at dahil sa sinag ng buwan, dito ko ito nakita. Isang babaeng mahaba ang buhok ang dahan-dahang gumagapang sa dingding. Nanghina ang tuhod ko at napasalampak ako sa sahig. Nanigas ang buong katawan ko sa takot, kaya nagawa nitong lumapit ng lumapit sa akin. Nakita ko si Kara, may nginungoy ang laman sa kanyang bibig. Halika na, Jason! Lumapit ka sa akin! At tayo naman ang maglalaro! Huwag ka lalapit, Kara! Sabi mo hindi mo ako sasaktan! At nagtiwala ka naman! Sandali! Para naman mo na sandali lang! Ikaw na ang susunod, Jason! Huwag, Kara! Huwag mo ko kainin! Wak! Tulang wak! Pero kahit anong pagmamakaawa ko, nagawa niyang gumapang sa akin. Unti-unti niyang inamoy ang mga braso ko, paakyat hanggang sa leeg at mukha. Mumiti ang aswang at pinakita ang mga matatalas niyang ngipin sa akin na puno ng dugo. At bigla ako kinagat sa leeg. Kasabay nito ang pagbulong niya sa aking balat. Sa gitna ng sakit, naintindihan ko ang mga sinabi niya. Dahil dito ay napabalik ko sa kama. Gumising kayo! Hoy! Jason! Bilisan mo! Reyes, ano ka? Gumising ka! Tulungan natin si Wak dahil may sumalaking aswang! Ano? May pinapahiwatig pala ang bangungot ko. Dahil namulat ako sa nagbabagang kwarto. Nasusunog ang kubo at kasabay nito ang mga tunog ng labanan sa labas lamang. Pilit na inaapulan ni Kara ang sunog sa loob para siguro maligtas pa ang mga mahalagang gamit ng kanilang lolo. Kaso nakita ko na wala na itong nagagawa. Kaya hinablot ko ang braso niya at pwersahan ko siyang inilabas ng nasusunog na kubo. Pabuti na lang dahil ilang segundo ang lumipas, biglang may sumabog sa loob nito. Buwisit! Ang lahat ng koleksyon ni Lolo! Teka lang, Wak! Huwag ka lang pumasok! Masyado nang malakas yung apoy! Teka, nasan yung aswang? Nag-aabot kami sa kakahuyan. Napatay ko na. Buwisit na yun. Ang lakas ng loob. Talagang pinilalo niya ang lahat ng ito. Yung mga gamit ni Lolo nasunog na lahat. Yun na nga lang yung bili niya sa akin eh. Pero nabigo akong ingatan yun. Nakakainis! Teka, Wak, hindi mo naman kasalanan yun eh. Kung mayroon dapat mansisihin dito, kami yun dahil dinala namin dito yung gulo. Hindi. Bakit kayo? Biktima lang din naman kayo eh. Sila may pangalan nito. Baka kilala mo yung mga pinadalang Aliparas, Kara. Malamang tao ni Mayor Carlo yun. Umamin siya bago ko tapusin eh. Nagyayabang pa nga eh. Re-respect daw siya ng mga kasama niya. Minsan, may plano sila. Iisa-isa niya yung mga Monte Mayor. Uubusin nila yung pamilya natin. Tumakbo si Kara papunta sa kakahuyan at dali-dali ring bumalik. Pulang-pula ang mukha nito sa galit at nanlilisik ang mga mata. Sinuri niya kung may mga sugat si Wak at tiningnan din ang kalagayan ko. Tahimik lang si Kara pero ramdam namin ang namumuong galit sa kanya. Kilala ko nga yun. Si Freddy yun. Kasamahan yun ng nanay ko sa opisina. Walang hirap talaga yun. Talaga siya pa yung pinapunta para tugisin tayo. Pinagkatiwalaan siya ng nanay ko. Ang bait-bait namin sa kanya tapos tatraidorin niya tayo ng ganito. Kung ganun, hindi na tayo ligtas dito kung natuntun na yung kubo ni Wak. Kailangan na natin umalis dito. Pero, paano yung mga gamit ni Lolo? Pero ilang minuto na lang, Wak, magiging abo na yan lahat. At mas importante yung buhay natin. Hindi kita kayang iwan dito na ganyan yung nangyari. Pakiusap naman, sumama ka na lang sa amin. Kahit ituro mo na lang yung bahay ni Tia Carmen tapos magtago ka na. Basta't huwag kang manatili dito. Hindi natin alam kung sinong pwedeng sumunod na ipadala nila. Hindi ako papayag, Insan. Pero Wak naman. Hindi ako papayag na ganito yung ginagawa nila. Nagpasala ako. Ipaghiganti ko si Lolo. Hindi ako payag, Insan. Alam natin na may hidwaan talaga si Mayor Galo. At si Lolo kaya pati yung kubo dinamay. Pwede naman tayo na lang isaktan eh.
Pwes, kung gusto nila ubusin yung mga Montemayor, di panahon na para magdesisyon. Sasali ba tayo sa gaya o hindi? Tama ka. Ubusan ng lahi yung gusto ni Mayor. At yun yung makukuha nila. Tara, punta na tayo kay Tia Carmen. Alamin natin kung paano pabagsakin yung mga hayop mong ninong. Sa pagpapasya nito ni Wak, para bang nabuhayan ng loob ang magpinsan dahil sa kagustuhan nilang maghigante. Kalaunan, nakaabot kami sa sinasabi ni Wak na pinagtataguan ng kanilang mga kamag-anak sa gilid ng bangin. Inabot na kami ng tanghali at ramdam ko na ang pagod at gutom. Masaya naman kaming sinalubong ng dalawang mag-asawa. Kara? Wak! Diyos ko, Dado! Dado, halika na dito! Nandito na sila, Kara! Talaga ba? Oh, mga iya-tiya, anong ginagawa niyo dito? Teka, ano nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mga mukha ninyo? Mahabang kwento po, Tiyo. May umatake po sa amin sa kubo ni Wak. At ito nga po pala, yung kaibigan namin si Jason. Pwede po ba namin kayong makausap? Importante po talaga to eh. Aba, oo naman. Halika kayo dito. Pasok na kayo dito. Pasok. Hindi na po kami magpapaligoy-ligoy. At hindi rin naman po kami pwedeng magtagal. Bakit naman? Teka, sandali lang. Mukhang seryoso ang magiging usapan na. Pero bago ang lahat, kumain na ba kayo? Mukhang hindi pa kayo kumakain eh. O siya, Carmen. Ipagkanta na nga natin sila. Dali. Pero Dado, baka kasi nagmamadali ang mga bata. Mukhang importanteng... Ay, naku, sige na, Carmen! Kumuha ka na ng pagkain! O yan, mananghalian muna tayong lahat. Mamaya na ang problema baka mahilo pa kayo dyan sa gutom eh. Ay, nasa na nga po pala si Trisha? Si Trisha baka mo? Naku, yung pinsan nyo kasi na yun eh. Palagala ngayon, kung saan nagpupunta. Nasa bayan siya, wala siya rito. Siguro sa susunod yun na lang nadalaw siya makikita. Oo? Pinapayagan niyo ho siya mag-isa sa bayan? Hindi ba parang delikado pa para sa edad niya? Ano kasi, si Trisha kasi... Dali lang naman siya doon. May mga pinabibili lang akong importante. Ay nga pala, Carmen. Ipatikim mo nga sa kanila yung burong mangga na ginawa mo dyan. Naku, hindi na po, Chong. Busog naman po kami. Kailangan lang po talaga namin kayong kausapin. Mamaya na yan, Iha. Pagkatapos na natin kumain. Sige na naman, pagbigyan nyo na kami. Ang tagal na nating hindi nagkikita eh. Mamaya na yung problema. Magsalo-salo muna tayo. O sige po. Pero hindi na po kami magpapaabot ng gabi ha. Kailangan na po talaga naming umalis. Delikado din po kasi kayo kung ano man ang mangyari. Mamaya na yan, Iha. Kain na muna. Kahit papano ay napanatag ang loob namin ni Wak dahil kasama ang mga kamag-anak at talaga namang napakabait ng dalawang mag-asawa. Kulang na nga lang ay ihain nila ang lahat ng pagkain nila. Pero si Kara, panay ang paglingon nito sa mga pintuan at bintana. Hindi siya kumakain, balisa at hindi mapakali ang dalaga. Ako naman ay antok na antok at para bang bumagsak ang katawan ko mula sa panik kanina sa kubo ni Wak. Kara, ayos ka lang ba? Kain ka na. At saka, inaantok ka rin ba? Oo nga, Iha. Hindi ka ba nagugutom dyan? Sa totoo lang, nagmamadali po talaga kami. Chong, Chang, ang nanay ko kasi, palagay namin may kinalaman yung nangyari sa kanya kay Mayor. Dahil ito po si Jason ang sinasabi nilang hitman. Tingnan niyo naman po siya. Wala naman po sa itsura niya ang maging hitman, di ba? Oo nga naman, Iha. Tama ka naman. Chong, parang sobrang antok ko ah. Naparami yata yung kain ko. Pero baka po may alam kayo sa balak ng samahan ng itim na mga aswang. Ikaw din ba, Wak? Ako din parang inaantok ako. Nakakaya naman pero parang gusto ko na matulog dito. Ano ba naman kayong dalawa? Umahis nga kayo. Tara na kasi. Oo. May alam ako. May alam ako sa sinasabi niyo. Carmen! Ano ba naman? Huwag mong punuin yung isip ng mga bata ng mga suspetsya mo. Puro chismis lang yung mga yan eh. Huwag tayong pakasigurado, Dado. Dahil masyado silang malakas. Matagal na yung binubuo nila. At narinig mo naman mismo galing kay Mayor. Carmen, tama na yan. May mukhang inaantok at pagod na itong mga bata. Samahan mo na lang ako para tulungan sila. O sige na mga bata,
Magpahinga na muna kayo. Mamaya na tayo mag-usap. Dinala nila kami sa isang maliit na kwarto at pinahiga. Hindi ko na mapigilan ang pagpikit ng mga mata ko. Nakita ko na lang na pinagtabi-tabi nila kami at lumabas na sila agad sa kwarto. Nalimpungatan na lang ako dahil sa mga nag-aaway na boses. Yung dalawang mag-asawa, may pinagtatalunan sila. Pinilit kong bumangon pero kahit pag-angat ng ulo ko ay hindi ko magawa ng maayos. Gumegewang-gewang pa ako bago ako nakaupo at nagdadalawa talaga ang paningin ko. Tumahimik ka kasi, Carmen! Hindi! Mali yan, Dado! At ayoko... Shh! Baka marinig ka nila eh! Hindi mo ako mapipigilan dahil kailangan nilang malamahan! Dado! Wag! Tama na! Aray ko, ang sakit ng ulo ko. Kara, wag! Tulong dito! May nangyayari kay Tia Carmen! Kailangan niya ng tulong natin! Hinahanap ko ang magpinsan pero si Wak lang ang nakita kong nakasalampak sa dingding. Nawawala si Kara. Narating ko si Wak pero laking gulat ko na hindi naman pala siya tulog kundi walang malay. Hindi ito magising kahit anong yugyug ko sa kanya. At habang nangyayari ito, tumitindi na ang away ng mag-asawa. Kaya sinikap ko nang lumabas lalo na't narinig ko na sinasaktan na si Tia Carmen. Pero bago ko pa mapigilan ang pananakit, napahinto ako sa mga narinig ko. Natagpuan ko silang dalawa sa likod ng bahay at nagtatalo tungkol sa kanilang anak. Walang iya ka, Dado! Pati ba naman ako? Buisit ka kasi! Mapapahamak pa tayo dahil dyan sa bibig mo! Mali naman kasi yung gusto mong mangyari. Nasaan na ba yung konsensya mo? At sigurado ako, hindi ito magugustuhan ni Tresha. Ano bang alam mo sa gusto ni Trisha, ha? Nandito ba siya? Ha? Wala siya, di ba? Kaya nga ginagawa ko ang lahat para mabalik siya sa atin. Naiintindihan mo naman siguro kung bakit ko ginagawa mga ayaw mo, hindi ba? Hindi ko rin naman ito gusto. Pero kailangan! Hindi kailangan! Humanap na tayo ng ibang paraan, Dado! Anong paraan? Wala akong maisip. Wala na. At bawat oras na wala si Trisha dito, kung ano-ano na ang naisip kong ginagawa nila sa anak natin. Hindi ka ba natatakot para sa kanya? Siyempre natatakot ako! Nababaliw na nga ako bilang nanay niya eh! Pero hindi tama tong balak mo, Dado! Hindi talaga! Wala nang ibang paraan! Kailangan kong ipagpalit yung binatang hitman para mabalik sa atin si Trisha. Hindi papayag si Mayor Galo pag di tayo sumunod sa pinag-uutos niya. Si Trisha ang nakasalalay dito, Carmen. Unawain mo naman! Gagawin ko ang lahat para sa kanya! Nanigas ang buong katawan ko sa mga narinig ko. May masama pala siyang balak sa akin. Pinagmasdan ko ang nakabukas na pintuan palabas ng bahay. At hindi ko maitatanggi na dumaplis sa isip kong tumakas mula sa kaguluhan ng San Silvestre. Pero naisip ko si Kara. Hindi ko alam kung nasaan siya. Baka nasa kapahamakan siya. At si Wak naman, wala sa sarili. At hindi ko sila kayang iwanan. Kaya naman dahan-dahan akong bumalik sa loob kahit hilong-hilo ako. Dito ko napagtanto na baka may ginawa sila sa amin kaya kami nagkaganito. At kahit hirap na hirap, inakay ko si Wak palabas. Jason? Shh! Huwag ka maingay, Wak. Jason, ibigay mo sa akin. Ibigay mo sa akin yung braso mo. Bilisan mo. Bakit, Wak? Wag! Kukunin nila ako. Kailangan natin umalis dito. Narinig ko yun. Pero magtiwala ako sa akin. Bilisan mo. Hindi na ako nag-atubili at inabot ko ang braso ko sa kanya. Kinagat niya ako. Pinigilan ko ang pagsigaw. Hindi naman sobrang sakit at hindi madiin. Pero kahit gano'n ay nabigla ako sa kanya. Nakuhaan ako ng dugo at sa isang iglap, hindi ko na siya akay-akay. Tumayo siya ng matuwid at mukhang nawala na ang hilo. Umiling-iling siya at para bang tuluyan ng nagising at biglang nagbago ang kanyang anyo. Isang bagay na pinagpasalamat ko dahil may humatak sa balikat ko at ayaw akong bitawan. Natimbog kami ni Tio Dado at nagbago din siya ng anyo. Kumayod ang mga matatalas nitong kuko sa balikat ko at ayaw akong pakawalan. Nawala ang dating ng anyo at pumalit ang isang mapangis na aswang. At saan kayo pupunta? Bitawan mo siya, Chong! Wak! Walang personalan. Kailangan ko lang talagang babalik ang pinsan mo. Maintindihan mo naman yan, hindi ba? Kahit kailan, hindi ko maintindihan yung pagkatitle mo!
Hindi ko alam ang nangyari, o baka dahil nahihilo pa rin ako. Pero sumunod kong natunghayan ay ang labanan ng dalawang aswang. Gusto kong tumulong pero napuruhan ako ng mga aswang. Tagas ng tagas ang dugo mula sa balikat hanggang braso ko. At hindi ito nakakatulong sa pagkahilo ko. Ayaw kita saktan, Joe. Kaya hayaan mo na lang kami para wala ng gulo. Hindi ako papayag na makatakas kayo. Kailangan ko yung binatang yan. Hindi kayo makakaalis dito hanggat di ko nahuli yan. Makulasili ka. Pamilya pa rin tayo. Nasasaktan na ako. Yan ang napapala mo sa pagkampi sa dayo na yan. Dahil sa pangingilag ni Wak nasaktan ng sariling tiyuhin, doon siya naisahan. Nasugatan niya ang binata at umumang nakakagati ng leeg. At dahil dito, hinata ko ang malaki nitong pakpak. Bumuwelta siya sa akin at ako ang aatakihin nang biglang napahinto siya. Napalingon siya sa likod at nakitang may isang kutsilyo nakabaon sa kanyang braso. Patawarin mo ako, Dado! Pero hindi ako papayag na saktan mo sila! Carmen! Pati ikaw! Magsisisi kayo lahat! Dado! Wag! Kasabay ng pagsalag ni Tia Carmen sa tangkang pananakit ang hila ni Wak kay Tio Dado. Napakapit siya sa asawa nito at hinatak siya. Nabalibag si Tia Carmen at aatake pa sana ulit si Tio Dado nang bigla namang sumulpot si Cara. May dala siyang makapal na tali at agad niyang pinulupot ito sa leeg ng kanilang tiyuhin. Dahil dito, nagawang magtig-isa nila Wak at Tia Carmen sa mga braso ng lalaki at naigapos nila ang aswang. Nagpumiglas pa ito kaya binigwasan ni Wak na siyang nagpatulog ng tuluyan sa kanya. Tinali nila ito sa kama at binasalan. Tumakas na kayo! Bilisan nyo! Hindi na ito magigising si Dado dahil sa mga sinapit niya. Pero may tinimbrehan na siya nung dumating kayo. Kaya ayaw niya kayong umalis. At may mga papunta na dito. Pero Chang, paano ho kayo? Ako nang bahalang harapin ang mga yon. Si Dado ang nakipagkasundo pero dahil asawa ko siya, kailangan kong panagutan to. Hindi ho. Mukhang labag po sa kalooban niyo yung usapan na yun. Sumama po kayo sa amin. Magtulungan na lang po tayo. Oo, Chang. Tama si Jason. Tutulungan ka namin pangako. Ililigtas natin si Trisha. Sige na ho. Kung ganun, hindi tayo pwedeng maabutan dito. At may alam akong pwede natin pagtaguan. Bilisan nyo! Sumunod na kayo sa akin. Nakarating kami sa isang abandonadong bahay na bato. Sa puntong ito, papadilim na kaya gutom at pagod na kami. Nagboluntaryo si Tia Carmen na maghanap ng makakain, habang kami namang tatlo, inasikaso ang mga sugat namin. Ay, hindi ko inakala na makakatakas pa ako dun Tsaka, Cara, ano ba nangyari sa'yo? Wala ka pagkagising ko Akala kasi ni Chong, kaya niya akong mailayo sa gulo kaya ginapos niya ako gamit yung tali na yun. Pero kahit naman hindi ako kumakain ng tao, aswang pa rin ako, no? Nakalimutan niya atang may angking lakas pa rin ako. Pero, pasensya na, nahuli ako ng saklolo sa inyo. Ayos lang yun, no? Nakarating ka pa rin naman eh. At saka, mabuti na nga lang, nakonsensya yung tiyang mo eh. Tumulong siya kahit yung kapalit nun. Magkasira sila mag-asawa. Ginawa niya pa rin yung nararapat. Ay, sinasabi ko na nga ba eh. Kakaiba talaga yung kilos nila, umpisa pa lang. Tsaka yung tungkol kay Trisha. Yung si Chang, ayaw na ayaw niyang nawawala sa paningin niya, tapos biglang hinayaan nila. Kaya nga hindi ako makapaniwala eh. Kaya nga hindi ako kumain ng pagkain na hinain nila para lang sigurado. Hindi ka nga nagkamali, Insan, na bumaliktad si Chong Dado. Nakipagsalip pa siya sa mga masasamang aswang. Hindi ko inakala na ipagkakanulo niya tayo Baka naman hindi niya inisip na baka pati kayo madadamay. Ako lang naman yung gusto niya hulihin, di ba? Jason, ano ka ba? Kasama ka namin At pinakilala ka namin kaibigan namin. Kaya kung tataluin ka niya, kakalabanin niya rin kami. At kung meron man akong pag-aalinlangan dati, buong-buo na ako nagtitiwala sa ngayon, pre. Akalain mong binuhat mo ako paalis? Dapat huhulihin ka na nun Walistik ka talaga. Kaya, Cara, sagutin mo na to Approve to sa akin. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Uy, hindi ka ba naliligaw, pre? Kung papayag siya... Ha? Ano ba yan? Wala, patay mali siya pa, Insan. Ay, ano ba naman kayo, Wak? Kailangan ba talagang yan yung pinag-uusapan natin ngayon?
Galing tayo sa bakbakan. Tingnan mo nga, sugatan pa yung si Reyes. Gamutin mo na nga lang yan. Sus, nag-aalala ka lang eh. Oh, kung hindi ngayon, kailan niyo pa balak pag-usapan tong tension na namamagitan sa inyo? Pag ganito kasing buwis buhay na tayo, dapat sa ganitong panahon sinusulit na lahat ng bagay. Kasi hindi natin alam kung kailan may matitigok sa atin, di ba? Grabe ka naman, Insan. Oh, totoo naman eh. Kaya kung ako sa inyo, huwag na kayo magpaligoy-ligoy. Nakikita ko yung mga tinginan nyo eh. Hindi naman sa tinutulak ko kayo sa isa't isa, no? Pero parang gano'n na nga yung ginagawa ko. Maglasi ka talaga, Wak, no? Kasi kung makatingin ka sa pinsan ko, ang lagkit na ewan eh. Ako na yung nahiya sa pagkatorpe mo eh. Loko lang ha. May utang na loob kasi ako sa'yo eh. Bakit? Ano ba nangyari sa inyo nung wala ako? Kasi ito manliligaw mo. Ang tapang eh. Imbis na tumakbo, aba, binitbit pa ako. Ang bigat ko kaya. Pero salamat ha. Hindi ko alam kung ano mangyayari sa akin dun kung di mo ko naalala. Sabog kaya ako. May niligay sila sa pagkain natin eh. Pre, medyo ramdam ko pa rin nga eh. Umiikot pa rin yung paningin ko. Ay, akala ko dahil sa kagat ko yan. Pero Jason, salamat nga pala dahil pinagkatiwalaan mo ako ha. Kaunting tao lang yung magbibigay ng braso sa aswang. Mali ko bang kakagatin mo ko? Mabuti na rin yun dahil nabigyan mo ako ng lakas eh. Ang tagal ko lang hindi nakakasip-sip ng dugo ng tao. Pre, medyo nakakatakot ka ha? Uy, nagbagong buhay na ako no? Pang-emergency ko lang talaga yun, pangako. O sige na, upo ka lang nga dito dahil may halamang gamot ako dito. Kara, tulungan mo nga ako magtapal ng gamot dito sa syota mo para hindi ako matukso. Baka imbis na kayo magkagatan ako'y pamangus dito. Huwag mo na rin si Kara, pre. Baka masampal pa ako niyan eh. Alam kong naglolo ko lang si Wak pero hindi ko maiwasang mapatingin nga kay Kara. Umiiwas naman siya at nahihiya kaya hinayaan ko na lang. Hindi nagtagal, inasikaso na ni Wak ang mga sugat ko para daw mapabilis ang paggaling ko. Binigyan pa niya nga ako ng konting dugo niya. At habang nag-oorasyon siya, ramdam na ramdam ko ang epekto nito sa akin. Wak, nga pala, hindi ba nakakagamot yung laway daw ng mga aswang? Bakit hindi mo nalang lawayin yung sugat ko? Yung totoo niyan, Jason. Nagkakamali ka. Dahil hindi lahat ng aswang nabiyayaan na makapanggamot yung mga laway nila. Kagaya ng pamilya ang kinabibilangan namin. Kaya ayun dugo yung binigay ko sa'yo. At saka, ayun tapos na yung orasyon. Ibang klase ha. Ganun pala yung pakiramdam nun. Pero hindi naman kaya ako magiging aswang dyan sa orasyon na ginawa mo? Hindi At kaya din dinasal ko yan para maging okay yung lahat. Ramdam ko kasing hindi lang sugat yung bumabagabag sa'yo eh. Teka, paano mo nalaman? Simula kasi na maaksidente ako sa highway. Maya-maya na yung bangungot ko eh. Hindi ko nga alam minsan kung panaginip lang ba yun o memorya. Lagi kasi ako may nakikitang matandang aswang. Kara, narinig mo yun? Hindi kaya may connection sa halagob? Pwede. Masama ang lagay niya matapos sa highway eh. Tingin ko, nagkaroon sila ng malalang engkwentro. Teka, ano yung halagob? Pinuno yun ng mga aswang. At sa madaling salita, si Mayor Galo. Isa siya sa pinakamataas na uri kaya siya yung sinusunod ng lahat ng uri ng mga aswang dito. Dahil malakas siya at mabangis. At kadalasan anyong tao siya. Pero kaya niyang mag-anyong itim na halimaw. May sungay ba yun? Oo, pero paano mo nalaman? Kasi mukha siya na nga yung nakikita ko sa panaginip ko. Hindi ko makalimutan yung nakakatakot niya mukha eh. Jason, kung nakakabagabag yun sa'yo, pwede kitang tulungan para kumalma at magliwanag yung isip mo. Gagawin mo yun? Oo naman, sabi ko naman sa'yo, di ba? Marunong ako tumanaw ng utang na loob. Kulang pa nga yun sa pagligtas mo sa akin eh. At saka, wala na yung mga kagamitan ko pero ito, ibibigay ko na lang sa'yo itong gintong barya. Wow, salamat Wak ha. Hoy, ang sweet niyo naman ha. Grabe na talaga kayong dalawa. Nagsiselos ka ba? Gusto mo ibalik ko na sa'yo itong barya ng mami mo. Ano ka ba Jason? Naglolo ko lang ako no?
Sa'yo binigay yon at hindi mo na kailangang ibalik sa akin. Aba, tinawag mo na akong Jason ah. Oh, eto. Sa'yo na itong barya na to. Sige na, Kara, kunin mo na. Sa'yo naman talaga yan eh. Alam mo, baliw ka talaga. Pero, sige, tatanggapin ko na. Ito na lang yung natitira kong alaala kay Mami. Sige susundan ko lang si Chang kasi baka kailangan niya ng tulong ko. Oh, di ka naman pala masyadong torpe eh. Parang kinilig pa nga si Kara sa ginawa mo eh. Ikaw talaga, Wako. Akala ko pa naman masungit ka tsaka mahilig mag-isa. Yun pala, kuwela ka pala. Eh kasi napagdanto ko na walang patutunguhan yung pagiging ermitanyo ko sa gubat. Kailangan ko lumabas, no? Kailangan ko tumulong. Eh tingin ko, yun yung gugustuhin ng lolo ko sa akin. Eh para saan pa kasi lahat ng mga pinasa niya kaalaman ko? Kung hindi ko naman yung magagamit sa ibang tao. At saka ngayon na wala na si Tia Grace, yung mami ni Kara. Parang bilang kuya niya, tingin ko, responsibilidad ko na siya. Kuya ka pala niya. Sa kakulitan mong yan? Eh mukha lang matanda sa akin si Kara kasi lagi seryoso yun tsaka medyo maldita yun. Tapos, laking dagok pa sa kanya yung pagkawala ni Tia. Eh pero sa totoo lang, parang ngayon ko lang narinig na tumatawa yun. Lalo na kapag ikaw yung tinatawanan. Eh siguro, tuloy mo lang yan pre. Pakiramdam ko nga may pag-asa ka dun eh. Suportado kita. Umiling-iling na lang ako dahil wala naman sa isip ko ang ganyan. Lalo na at nasa gitna kami ng lahat ng nangyayaring kaguluhan. Pero hindi ko nga talaga matatanggi na talagang may pagtingin ako sa dalaga sa puntong ito. Pagbalik ng dalawang magtiya, kahit na alerto kami at nangangambang baka matuklasan kami sa pinagtataguan namin, naging maayos ang gabi namin. Walang umatake at nakapagpahinga pa kami. Kinabukasan, nagplano na kami ng susunod naming mga hakbang. Hindi na talaga ako mapakali eh. Kailangan ko nang malaman yung nangyayari kay Trisha. At gusto ko nang pumunta sa bayan. Pero Chang, paano kung nakatakas si Tio Dado at sinumbungan tayo kay Mayor? Huwag kang mag-alala dahil nandun pa rin siya sa bahay at nakagapos. Tinignan ko at siniguradong hindi siya makakatakas. At pasensyahan na lang siya. Pero ang anak namin ang nakataya dito. Eh kung ganun, dalawang paraan lang yan para makuha ulit natin si Trisha at malaman natin yung tinatago ni Mayor. Atake ba tayo ng harapan o pailalim? Kailangan palihim ang kilos natin, Wak. Dahil masyadong maraming alipore si Mayor at hindi natin sila kayang lahat. Oo, tama ka dyan. Alam ko naman na malupit ka sa bakbakan minsan eh. At hindi tayo magpapauli dyan. Pero masyado silang marami. Wala tayong kahit anong mga sandata. Oh, di kumuha tayo. Marami naman kami sa bahay eh. Babalik tayo sa inyo? Pero ligtas ba doon? Sa tingin ko naman, oo. Kasi tapos na silang sumalakay doon kaya hindi na sila magsususpecha na babalik ako. O sige, kung babalik kayo ako naman ang pupunta sa bayan para kumalap ng impormasyon. Wala pa naman nakakaalam na hindi na kami nakapanig kay Mayor eh. Kaya pwede pa akong kumilos. Bumalik kami sa bahay ni Kara. Halata ang kalungkutan sa kanyang mukha nang makita ang kinahinatnan ng pagsalakay ng mga aswang sa tahanan niya. Dinala niya kami sa isang sikretong kwarto at doon namin nakita ang mga sandamakmak na mga sandata. Aba, grabe talaga kayo ni Tia Grace. Meron pala kayo tago na armas dito. Ayos ah. Matagal nang inipon niya ng nanay ko. Ang sabi nga niya, in case daw na may mangyari, handa kami sa laban. Kaya kalaking gulat ko talaga na bigla na lang siyang naglako na parang bula. Oo nga eh. Si Tito pa naman yung tipo ng tao na laging handa sa kahit anong bagay. Kaya nga laking palaisipan itong nangyayari. Kaya nga hindi talaga ako naniniwala sa sinabing namatay na siya. Oo. Pero bago ang lahat, may pagkain ba kayo, Insan? Yung alam mo na, hindi pagkain ng tao pero yung pagkain natin. Ay naku, Wak. Hindi ko alam kung okay pa yun eh. Kasi ilang araw na tayo nasa labas. Okay lang kahit hindi sariwa. Gutom na kasi ako eh. Medyo kulang yung kagabi. Titignan ko lang ha. Sige na. Maiwan ko na kayong dalawa dyan ha. Para naman makapagmabutihan ba kayo. O sige. Alam mo, parang kasi Raulo. Ano ka ba? Alam mo ikaw, huwag mo na nga sakyan yung mga pang-aasar ni Wak. Pero alam mo, totoo naman yung sinasabi ng pinsan mo eh. May pagtingin ako sa'yo.
Kasi naman ang tapang mo. Tapos madiskarte pa. Nabanggit ko na ba na sobrang nagpapasalamat ako kasi pinakawalan mo ko dun sa pagkakakulong ko? Alam mo, huwag ka na naman bola, Jason. Okay na yon. Kailangan mo ako at kailangan kita. Nagtutulungan tayo, kaya quits na tayo. Sa totoo niyan, nung una, na-bad trip ako kasi sobrang malas ko naman. Nasa Maynila na ako tsaka malayo sa gulo. Pero isang maling desisyon ko lang. Napadpad naman ako dito. Hindi ko na nga alam anong nangyari kay Tio Carding eh. Tapos ito, nasa gitna ako ng gulo ng mga nakakatakot na nilalang. Oo nga eh. Kakabigla naman talaga eh. Hindi kita masisisi na medyo nabaliw ka ng konti sa selda. Pero alam mo, Kara, kahit ganito, papasalamat talaga ako sa inyo ni Wak. Masaya ako nakilala ko kayo. Marami akong kaibigan sa Maynila pero ngayon lang talaga ako nakakilala ng mga tulad nyo na buwis buhay kung makapaglaban. Hindi pala talaga lahat ng asong masama. Oo naman. Pero, alam mo, hindi ako madalas magsalita ng ganito ah. Pero, okay na din sa akin na ikaw yung pinagbintangan ng hitman at hindi ko sino lang dyan. Kasi, parang okay ka naman pala eh. Pinupuri mo ba ako? Uy, konti lang no? Baka mamaya umamin ka na rin na crush mo ko ah. Okay lang naman yun. Ewan ko sa'yo. Hanapin mo na lang si Wak. Ang tagal na niya eh. Baka kung ano nang ginagawa nun. Tatapusin ko na mag-empake dito. Napangiti na lang ako at sumunod sa sinabi niya. Nagtungo ako sa kusina pero wala si Wak. Naglalakad ako sa mahabang pasilyo pabalik kay Kara nang may marinig ako. Galing ito sa isang panig ng bahay. Si Wak, para bang naiiyak ito kasabay ng mga kalabog. Nagmadali ako patungo sa tunog dahil baka kailangan niya ng tulong. Pero kinilabutan ako nang sumunod kong marinig ang mga tunog ng pagmuya niya. At nang makita ko ito, napasigaw na lang ako sa kahabag-habag na sitwasyon niya dahil pinapangos niya ang sariling braso. Tumingin siya sa akin at dito ko na nakitang nawawala siya sa sarili. Wak, anong ginagawa mo? Tigilan mo nga yan! Huwag kang lalapit, Jason! Huwag kang lalapit! Ano ba nangyayari sa'yo? Wak, kinakain mo na yung sarili mo! Awat na! Tama na yan! Jason, utang na loob, huwag kang lalapit sa akin! Naamoy kita! Ito ko mo! Tinatawag ako nito! Wak, labanan mo lang! Kaya mo yan! Sabi mo gusto mo magbago, di ba? Oo, pero may iba ngayon, Jason. May nagsasabi sa akin. May bumubulong. May ito yung dapat kong gawin. Kailangan ko kumain. Sakit na tiyan ko bigla. Sandali! Tama na yan! Tigilan mo na yung braso mo! Kailangan ko itong gawin, Jason. Kasi kung hindi ko ito gagawin, ikaw yung kakainin ko. Kaya tumakbo na. Hindi ko na kaya pigilan pa. Sa isang iglap, binukadkad ni Wak ang mga pakpak niya. Napakabilis nang nangyari. Dumapo siya sa akin kaya natumba ko. Pero bago niya pa ako kagatin, umiling-iling siya. Aray ko! Aray! Wak! Anong nangyayari? Hindi ko gagawin to. Ayoko! Umalis ka sa isip ko! Hindi ko siya sasaktan! Biglang lumipad si Wak sa kisame. Hinahampas niya ang uli niya paulit-ulit hanggang sa nagdudugo na ito. At dahil sa lakas ng puwersa, nawalan siya ng malay at nahulog sa sahig. Bakit may sigawan dito? Wak! Anong nangyayari sa kanya, Jason? Nabalo na yata siya, Kara. Sobrang nagutom na daw siya. Inatake niya ako, pero pinigilan niya yung sarili niya sa pagkagat sa akin. Pero Kara, may kinakausap siya na wala dito. Hindi ka sasaktan ni Wak! Hindi niya gagawin yun! Diyos ko, baka pinasok na rin ang hanagom yung isip niya! Yun na nga eh. Anong gagawin natin ngayon? Kaya mo ba siyang bantayan muna? Ako na yung maghahanap ng pagkain niya sa gubat. Makakaso lang ako saglit. Hindi na, Kara. Wag. Delikado ka kapag mag-isa ka. Meron na akong solusyon dito. Painumin ko na lang muna siya ng dugo ko. Lumakas naman siya nung una kong gawin yun eh. Sigurado ako gagana ulit yun. Sigurado ka? Pero baka ikaw naman yung manghina. Hindi. Okay lang yun. Nakita ko naman na pinigilan niya yung sarili niya na nasaktan ako eh. Kaya may tiwala ako sa kanya. Binigyan ako ni Kara ng balisong para mahiwa ang balat ko.
Pinatak ko ang dugo sa bibig ni Wak at nilulunok naman niya ito. Pero sadyang malakas siguro ang impluensya ng hanago, kaya hindi siya magising-gising. Oh, anong gagawin natin? Hindi tayo pwede magtagal dito. Nakuha mo na naman yung kailangan natin, di ba? Umalis tayo dito. Ako na magbubuhat sa kanya. Nagpapatawa ka ba, Jason? Magbubuhat ka ng aswang? Eh, nakikita mo ba yung pakpak pa lang niya? Kasi laki mo na eh. Ang mabuti pa, magpalit na lang tayo. Ikaw dito sa mga sandata, tapos ako na sa kanya. Hindi. Ako yung lalaki dito sa atin, oh. Kaya ko yan. Ang nibis-nibis mong babae, ako na yan. Ay, naku. Huwag ka na magpakamacho at sumunod ka na lang. Maniwala ka sa akin. Kaya ko si Wak. Pero Jason, huwag ka matatakot, ha? Bakit? Napalunok na lang ako nang biglang nagbago ng anyo si Kara. Hindi ako natakot. Pero nanibago talaga ako dahil yung kulay ng mata niya, hindi na katulad ng dati. Para bang mas tumangkad siya ng konti at naging mas nakakaakit. Hindi ako natakot at lalo pa akong nahumaling sa kanya. Binuhat niya na parang bulak lang si Wak at sumunod ako sa kanya sa gubat. Kara, gusto ko lang sabihin sa'yo na hindi ka nakakatakot. Ganyan ba talaga yung uri nyo? Ano bang uri ang sinasabi mo? Di ba sinabi ko na ang aswang din kami? Hindi nga lang kami kumakain ng tao kasi kaya naming magpigil. Puro mga mababangis na hayop lang at sariwang karne yung kailangan namin. Ang ibig ko sabihin yung uri mo. Hindi ba may mga aswang na sobrang ganda? Yung nangakit na lalaki tapos papatayin? Sa ganun ba kayo galing? Mangkailan ata yung tinutukoy mo eh. Hindi kami ganoon. Tsaka, ayan ka na naman sa mga pambubola mo, ha? Seryoso ako. Hindi ka dapat mag-alala. Mas lalo nga ako nagagandahan sa ganyaan niyo mo eh. Shh! Uy, totoo yun ha. Huwag ka mahihiya sa akin. Hindi. Huwag kang makulit kasi may nakirinig ako. May sumusunod ata sa atin. Bisa mo. Kunin mo na si Wak at magtago na kayo. Inabot niya sa akin ang walang malay na aswang. Mabuti na lang at kusang bumalik na ito sa anyong tao kanina. Dahil nabawasan ang bigat niya nang dalhin ko sa likod ng isang malaking puno. Hindi nagtagal, nakita ko ang tinutukoy ni Kara na sumusunod sa amin. Isang malahiganting itim na nilalang ang mabilis na papalapit kay Kara. Napakabilis ng mabangis na aswang na yon. Isang matinding labanan ang sumunod. Aakalain yung si Kara ang bihalo dahil sa kapayatan nito laban sa isang halimaw. Pero nagkakamali kayo. Halos ilang paso ni Kara ang higanting aswang. Pero kahit anong pananakit ni Kara, patuloy itong bumabangon. Unti-unting napapagod na ang dalaga sa nangyayari. Kaya naman kumuha ako ng palakol mula sa mga sandata at lumapit na ako para tumulong. Nang makita ito ni Kara, pinigilan niya ako. Jason! Jason, umalis na kayo! Pero Kara! Bilisan niyo na! Nang marinig ito ng aswang, hinanap niya kung saan nanggagaling ang boses ko at sinugod ako. Pinilit siyang pigilan ni Kara, pero desidido ang malaking halimaw kahit kulang na lang ay gumapang na siya papunta sa akin. Ayaw niya talagang tumigil kaya kinuha na ni Kara ang palakol mula sa mga kamay ko at tinagaan ito sa dibdib niya. Pero patuloy pa rin ang paggapang nito. Diyos ko, parang zombie yan ah. Umalis na tayo, Kara. Wala na patutunguhan dito. Hindi. Malakas ang kutob ko, may halong salamangka na yan. At hindi siya normal. Patay na yan dapat eh. Kailangan natin siyang madispatcha dahil hahabulin ng tayo kung nasan man tayo. Pero paano? Ako, alam ko kung paano. Uy, Wak, ano? Okay ka lang ba? Hindi. Pero kailangan na natin tuluyan yan. Yung hanagap yung may pakanasan nangyari sa kanya. Patulong ako buwangon dito. Kailangan ko mag-orasyon para mawala yung impluensya ni Mayor. Nagtagumpay si Wak sa kanyang ginawa kaya naman madaling tinapos ni Kara ang buhay ng halimaw. Nagmamadali kami pabalik sa bahay na bato. At doon ay natagpuan namin si Tia Carmen na humahagulhol. Diyos ko! Diyos ko, mabuti na lang at nakabalik na kayo! Nag-aalala na ako sa inyo! Ano po ba nangyari sa inyo, Chang? Okay lang ho ba kayo? Ano po napag-alaman ninyo? Si Dado, tinuluyan siya ng mga alagad ni Mayor Galo! At hindi lang yon.
Maraming mga kamatayan ang naganap sa bayan. Sinisisi ni Mayor ang mga pagkamatay ng mga aswang sa binatang hitman daw na nakatakas. At puro mga puting aswang ang inuubos niya. Isang buong pamilya na yung tinatarget nila. At takot na ang lahat. Mapaputi man o itim na aswang. Wala na atang preno si Mayor. Basta't lahat ng kukontra sa kanya, titibagin niya. Kaya siguro kung sino-sino na lang aswang yung tumutugi sa atin para lang sumipsip kay Mayor. Gaya naman, kailangan na natin siyang pigilan. Bahala na kung paano. Pero dapat sa lalong madaling panahon yun. Wala kasi mangyayari kung paisa-isa natin silang papatayin eh. Magpapadala lang siya na magpapadala ng kalaban. At napag-alaman ko na rin kung nasaan ang kuta ni Mayor. Sa Musileo sa ilalim ng simbahan. Doon daw nagaganap ang lahat ng mga kahayupan niya. Pinapadakip niya daw ang mga aswang at hinihigop ang mga enerhiya nito sa isang ritual. May binabalak daw itong gawin sa darating na pista. At sinakto niya yun sa pangangampanya niya. Iikot daw siya sa bayan tapos magkakaroon ng misa sa simbahan pagkatapos. Pero alam naman natin ang totoong gagawin niya sa ilalim nito. Kung ganun po wala na tayong panahon. Alam natin kung saan siya matatagpuan at mabuti yun. Dahil balak ko na din talaga siya dakpin. Pero imposible ang balak mo. Dahil protektado si Mayor. Hindi ko pa po alam kung paano pero gagawa ko po ng paraan, Tia. Alam ko po yung pag-aalala nyo. At si Trisha, di ba po iniisip nyo din siya? Oo, pero hindi ko alam kung ano nang nangyari sa kanya. Pinagtatanong ko pero wala nang nakakakita sa mga kinukuha ni Mayor. Chong, kung bibigyan mo ako ng damit na nagamit niya, gagawa ko ng paraan para matuntun yung lokasyon niya. Nasubukan ko na itong gawin nung binanggit niyo na kinuha siya eh. Pero walang lumalabas. Nararamdaman ko kasi noon na mayroong puwersa na nagpipigil sa akin. At malamang impluensya ni Mayor yon. Pero kanina, pumasok siya sa isip ko at nagawa kong pumalas. Kaya sa tingin ko sa ngayon, magagawa ko na ng paraan. Hayaan niyo ako subukan yun. Diyos ko, Iho! Hulog ka talaga ng langit para sa akin. At sige, ibibigay ko lahat ng kailangan mo. Babalik ako sa bahay para kumuha ng damit ni Trisha. At dahil kailangan ko rin ilibing si Dado. Kailangan niyo po ba ng kasama, Chang? Kahit ganun po ang nangyari kay Chong, napilitan lang din naman siya eh. At asawa niyo pa rin po siya. Huwag ka nang mag-alala, Iha. Hindi na. Dahil gusto ko rin sanang mapag-isa. Pero salamat sa pakikiramay ninyo, ha? Kailangan nating maganda para bukas. Bago ka magtawas-wak o kung ano man, gamutin muna natin yung kagat mo sa braso. At ikaw, Jason, tuturuan din kitang gamitin yung mga sandatang meron tayo. Dahil kung labanan yung pupuntahan natin, kailangan maalam ka. Kinagabihan, kahit anong subok ni Wak ay hindi pa rin talaga mahanap ang lokasyon ni Trisha. Kaya naman nagpasya siyang magmatyag sa simbahan para malaman kung saan tinatago ang mga biktima ni Mayor. Wak, sigurado ka ba na hindi ka mahuhuli? Oo naman, mabilis ako at saka magaling ako magtago. Kailangan din natin malaman kung anong meron dun eh. Hindi tayo pwedeng sumugod na lang basta. Mabuti, sakto naman na nasa pista yung lahat. Gagawin ko habang wala yung mga bantay. Sigurado kasi ako nakapalibot lang sila kay Mayor eh. Pwede niyo po ba akong samahan, Chang? Gusto ko po kasing makausap yung ibang mga puting aswang. Baka meron namang gustong kumampi sa atin. Di kasi natin kakayanin na tayo lang eh. Mabuti pa nga. Pero Jason, hindi ka pwedeng makita kasama namin. Ha? Ano pong gagawin ko? Mahirap po yata kung maiwan ako dito. Baka matuntun nila ako. Dito kasi hindi nila hahanapin. Hindi naman nila aasahan na doon ka magpupunta sa kampanya mismo ni Mayor, di ba? Oo nga no. Hindi ako mapapansin sa gitna ng kaguluhan. At saka gusto ko rin sana siyang makita talaga eh. Gusto ko malaman kung siya talaga yung nilalaman ng mga bangungot ko. At siguro, pwede ka pang magmanman sa malayo kung dadaan yung motorcade ni Mayor sa plaza. Masyadong maraming tao kaya pwede kang magtago doon. Pero Jason, kailangan mong maging maingat ha. Huwag kang kikilos nang wala kami. Saglit lang din naman kami. May kakausapin na akong kaibigan malapit sa plaza. Ang nag-iisang trabaho ko ay magtago at huwag magpahalata. Pero nang dumating ang oras, nawala lahat ng plano kong ito. Dahil may namataan akong talagang ikinagulat ko. Habang nakasakay sa isang sasakyan si Mayor Galo, may nakita akong pamilyar na figura katabi niya. Habang kumakaway si Mayor ay kausap din niya ang tiyuhin ko. Chong, Sus Maria Josep, Tiyo Carding?
Dumaan ang sasakyan at nakumpirma ko ito. Nagkadaplis pa ang mga mata namin, pero hindi siya kumibo. Ni hindi nga ako pinansin at parang wala lang siyang nakita. Pilit kong sinasabi sa sarili dahil nakasuot ako ng sombrero at baka di nakita ang mukha ko. Pero hindi ko mawari ang pakiramdam ko nung nagkatinginan kami. May laman ang pagtitig niya sa akin, para bang may gusto siyang sabihin. Lumapit si Mayor Gallo sa kanya. Nag-usap sila at nagtawanan pa. Nalaki ang mga mata ko pero biglang may humablot sa braso ko at hinatak ako paalis. Halika na! Si Chang! Nakuha nila! May nagtangkang humuli sa amin pero nakatakas ako! Ano? Isundan natin! Hindi! Dahil masyado ng delikado! Nagkamali kami ng pinagkatiwalaan. Akala ko talaga papanig sa amin si Aling Esther dahil matagal na siya kaibigan ng nanay ko. Pero imbis na kausapin kami, nagtangka pa silang hulihin kami. Nakatakas ako pero nakuha nila si Chang. Kara, sa tingin mo ba sasaktan nila siya? Hindi naman siguro, Jason. Pero hindi ko na alam. Baka na-impluensyahan na sila ni Mayor. Nako, ano nang gagawin natin? Hanapin na lang muna natin si Wak. Hindi nagtagal ay natagpuan namin siya. Agad kaming bumalik sa bahay na bato at kanya-kanya kami ng revelasyon sa mga natuklasan namin. May natagpuan akong libro na itim sa ilalim ng simbahan. At dun sa Mausoleo, mayroong altar dun. Oh, tignan nyo. Ang sabi dito, may ritual na kailangan sundin para sa walang hanggang buhay. Mukhang ito na nga yung sinusundan ni Mayor. Kasi meron na silang mga natapos eh. Pero meron pang panghuli. Yun yung pinaka-importante. At bukas daw ng gabi kailangan maganap yun. Lahat ng to para maging immortal siya? Napakakapal talaga ng mukha niya. Kung ganun, kailangan natin kumilos ngayong gabi. Dahil sigurado kung bukas yun, mas maraming bantay. At saka, Wak, paano ka pala nakalusot doon? Hindi ko rin alam eh. Wala nga bantay doon. Hinahanap ko kung saan pwede itago si Trisha pero nakalak yung ibang mga pinto eh. Pero paano natin siya makukuha kung palagi may nakapalibot sa kanya? Alam ko na kung paano. Masabi dito sa libro eh, may seremonya bago ang ritual kung saan may hakbang siyang kailangan sundin. At isa na dun yung kailangan niya mapag-isa dahil may kailangan siyang ialay sa altar. Kaya naman doon natin siyang pwedeng masolo dahil wala siyang haya makagambala sa seremonya niya. At siguradong ikakagulat na lang niya na tayo pala yung mangangahas na gumambala sa kanya. Pero, Wak, meron ba diyang kahit anong pwedeng tumukoy sa kung ano talagang nangyari sa nanay ko? Oo, meron. Kaso maraming proseso yung pag-aalay nandito. Puro tungkol sa dugo ng mga puti tsaka itim na aswang eh. Siguro, hindi lang siya pumapatay para lang mapatumbay yung kumukontra sa kanya. Pero sigurado ako, ginagamit niya yung panghigop na kanilang enerhiya dahil sa isang ritual. Diyos ko, kaya pala inuubos na niya halos lahat dito. Tapos ang tigas pa ng mukha niya kumandidato. At lantaran na yung kahayupan na ginagawa niya sa bayan. At talagang binabalin pa niya yung sisi kay Jason. At yung mga tao naman dito, takot na takot sa binatang hitman. Si Mayor pala talaga yung nasa likod ng lahat ng to. Teka lang. May kailangan ako paalam sa inyo. Yung hitman na sinasabi niyo, mukha alam ko na kung sino. Sino? Dahil isa pa yun eh. Kailangan natin mag-ingat laban sa kanya kung gagawin niya ang lahat para maprotektahan si Mayor. Yung hitman, sa tingin ko, siya yung tiyuhin ko. Ha? Paano naman nangyari yun? Hindi siya namatay. Hindi rin siya nawawala lang. Baka yun yung pinapaniwala nila sa atin. Nakita ko kasi siya kanina nakakatabi ni Mayor sa sasakyan eh. Tapos nung mga nakaraang linggo, may sinabi siya sa akin na galanting boss niya. At mukha si Mayor Gallo na nga yun. Ano? Seryoso ka ba? O sabi niya sa akin nun, kanang kamay daw siya eh. Baka yun pala yung ibig niyang sabihin nung sinabi niyang marami inuutos sa kanya yung boss niya. Kakainis, yun pala yung tinatrabaho niya. Yung mag-hitman ni Mayor. Kung ganun, Jason, wala ka ng dahilan para manatili dito. Tumakas ka na! Hindi ko kayo iiwan dito. Nandito na tayo kaya hindi ako atras. Sama-sama natin lalabanan yung hayop na pinuno aswang na yan. Kahit hindi natin alam kung paano, basta gagawa natin ng paraan yan. Ayun! Matapang mo naman pala talaga eh. Huwag ka magalala. Alam ko na kung paano. May nabasa ako dito. May party daw ng ritual ngayong gabi na para sa paghahanda ng huling ritual bukas. Magkakaroon daw siya ng kahinaan sa puntong yun. At doon tayo pwedeng umatake. At
Dahil dito, nagdesisyon kaming magpunta sa ilalim ng simbahan ng gabing yon. Pero lingid sa aming kaalaman, may nakaabang na pala sa amin. Pababa pa lang kami sa mausoleo ay may nakamatsyag na pala sa amin. Isang grupo ng mga lalaki at nangunguna dito si Tio Carding. Nangunguna si Wak at madali itong nakapiglas ng mahuli nila. Pero hindi ako ganun kabilis. Ramdam ko ang isang matalas na bagay na nakadiin sa leeg ko kasabay ng pagbati sa amin ng aking tiyuhin at napahinto ang lahat. Huwag kayong lalapit! Kung ayaw yung isang masaktan! Sarili mong pamangkin yan yung ginagawa mo! Pinagbabantaan mo talaga yung buhay ni Jason! Alam talaga yung bituka mo! May sumusunod lang naman ako sa utos. Alan, Buboy, kayo ang bahala dyan sa dalawa. Talian ninyo! Dali! Isang kilos nyo lang. Diretso sa lalamunan nito ni Jason. Kaya huwag kayong papalaga. Chong, alam mo kalokohan to. Pakawalan mo kami. Ba? Hindi ko inaasahan na mapapalapit ka sa mga aswang na ito, Jason. Nagkamali ka ng pili. Yumaman na lang kayo sa amin nang wala nang masasaktan. Huwag na kayo manlaban. Chong, alam ko pong hindi kayo ganito. Mabuti po kayong tao. Marami kang hindi alam sa akin, Jason. Marami akong sikreto. Hindi ka ba nagtataka kung saan ko kinukuha ang panggastos natin, ha? Hindi ka ba nagtataka kung bakit nakaluwag-luwag na tayo? Lahat na ito ay dahil sa trabaho ko. Wala akong pakialam sa pera. Kung mapatay ka man, walang kwenta ang lahat ng yan. Gagawin ko lahat para sa atin. Kaya tumahimik ka na lang at sumunod na rin. Kailangan kong gawin ito, naiintindihan mo ba? Tumama na lang kayo ng matiwasay. Sabihin niyo nga po, kayo po ba yung hitman? At talaga bang nakapanig kayo kay Mayor Galo? Oo, ako nga. Sa puntong ito, dahan-dahan ang lumapit sa akin si Wak. Ramdam kong gusto nang makipagrambulan. Pero napalingon ako kay Kara at pinandilatan niya ako ng mata. Sumenya siya sa akin kaya agad akong kumilos. Pero imbis na atakihin sila Chong, may binato siya sa akin. Nasalo ko ito at kumuntikan ko pang mahulog dahil nagbabaga ang gintong barya sa kamay ko. Nagsisinungaling si Tio Carding. Hindi siya nakapanig kay Mayor Galo at hindi ko alam kung bakit at kung paano. Pero nakahinga ako ng maluwag nang malaman na nakapanig pa siya sa amin. Ano yan? Hinabi ko huwag kikilos! Opo, Chong. Hindi na po kami papalag. Wak, Kara, sumama na tayo na maayos sa kanila. Tara. Opo, pero... Wak, basta makinig ka na lang. Tumango na lang ito at hindi na pumalag. Sinama kami ni Chong sa ilalim ng simbahan, patungo sa mausoleo. Nagpaikot-ikot kami at lumusot sa isang lagusan. Hindi namin ito matatagpuan kung kami lang ang nagpunta. Lumilingon si Tio sa akin habang hinihila kami na para bang may gusto pa ring sabihin. Pero dahil may mga kalaban, diniinan na lang niya ang hawak sa braso ko. Nakarating kami sa isang engranding kwarto at sa loob nito, isang kahindik-hindik na eksena ang dinatna namin. Si Tia Carmen, putlang-putla at puno ng sugat. Humahagulhol sa isang sulok ng kwarto habang isang dalaga ang nasa lamesa na duguan at walang malay. Walang niyo ako talaga, Mayor! Anong ginawa mo sa pinsan namin? Buhay pa siya! Pero bahagya na lang! Anak, lumabang ka! Tumahimik ka! Nandito na ang mga panauhing pandangal ko! Carding, ilapit nyo na sila sa akin at matagal ko na silang inihintay. Tawagin mo yung mga kasamahan natin. Panahon na! Sumunod si Tio Carding. Dinala niya kami sa nakaangat na plataporma. Hinilera niya kami katabi ni Tresha. At matapos nito, may binuksan siyang pinto. Nagsipasukan ang mga taong nakapaklubong ng pulang tela sa mukha. At kasabay nito ay isa-isa silang nagsimulang bumulong. Lumapit ang hanagop kay Wak. Gamit ang matatalas nitong kuko, kinayod niya ang dibdib ng binata. Tumagas ang dugo nito kaya nagawa niyang sipsipin. Parehas ang ginawa niya sa braso ni Kara. Pinigilan ko ang sarili ko na manlaban. Nandito kami para matupad ang plano kaya kailangan kaming sumunod sa kanya.
Kaso hindi alam ni Tia Carmen ito. Tumakbo siya sa mga pamangkin niya kaya sinaktan siya ni Mayor Gallo. Kara! Bakit kayo hindi lumalaban? Chang, huwag po kayong makialam. Makinig ka sa mga bata. Alam nila na wala na silang pag-asa. Pero kung mababait kayo, pwede ko pa kayong buhayan kapag nakamit nyo ang suktulan ng aking kapangyarihan. Bakit mo to ginagawa sa kanila? Wala silang atraso sa'yo! At mababait yung mga yan! Hindi nga lumalabas ng bahay ang anak ko! Hindi mo naiintindihan! Ang tatlong yan ang pinakabatang henerasyon na aswang. Sila ang pinakasariwa. Kailangan ko ang katas ng bagong dugo nila. Sila ang susi sa walang hanggang buhay na gusto kong makamit. Hindi! Hindi ako papayag! At ano naman magagawa mo? Karding, kunin mo nga itong babaeng ito. Oras na! Chong! Huwag! Tama na! Nagpambuno ang aswang at ang tiyuhin ko. Pero kahit tao lang si Tiyo, agad niyang naisantabi si Tia Carmen. Dinala niya ito sa likod ng kwarto. At hindi nagtagal, lumapit na ang hanagop kay Tresha. Kinagat niya ito. At bumalik ang orasyon ng mga aswang hanggang sa unti-unti nang nagbabago ang katawan ng pinuno nila. Karding, ngayon, kailangan ko na ang pamangkin mo. Bakit pati si Jason? Sabi mo, yung iba lang hindi naman siya aswang. Dugo ng tao ang gusto kong huling alay. At sa ganitong paraan, mas malakas ang kapangyarihan na dadaloy sa akin. Kaya akin na yan! Sige lang, Chong. Hindi po ako natatakot. Hindi ako nagpumiglas at ako na mismo ang lumapit sa aswang. At nang dumampi ang dugo ko sa mga labi niya, nagbunyi ang mga aswang na nakapaligid. Hinigop ng hanagop ang dugo ko at tuluyan akong nanghina. Pero bago pa ako matuluyan, nanginig si Mayor. Para bang asong ulol na winawagwag niya ang ulo niya. Kung ano na ang nangyayari sa kanya. At si Kara naman, nakahinto at nakatitig sa isang bagay sa dulo ng kwarto. Magaling! Magaling! Ramdam na ramdam ko na! Mga mahal kong alagad! Panahon na! Lumapit kayo sa akin at protektahan ako! Kami pong bahala, Mayor. Babantayan namin kayo. Makakaasa kayo. Lumuhod si Mayor Gallo. Nagpunta si Chong sa gilid niya. Sumunod ang ilan sa mga aswang at pinalibutan ang pinuno nila. Hindi na niya mapigilan ang panginginig ng katawan kaya napahiga na ito. At sa huling sandali, biglang napaluhod si Lawak at Kara. Kasabay ng hanagop ay napasigaw sila at unti-unting inuubos ang kanilang enerhiya. Isa sa mga figura sa dulo ng kwarto ang tumakbo papunta kay Kara. Natanggal ang taping nito sa kanyang mukha at niyakap si Kara ng kanyang nanay. Nagkagulo talaga noon. Ang mga alagad na pinagkakatiwalaan ni Mayor, nagsimula silang kumalas sa bilog at inatake ang kapwa nila aswang. Ang mga puting aswang na nagawang makalusot, nakikipaglaban sila sa mga natitirang kapanalig ni Mayor. Pati mga itim na aswang, pinili nilang bumaliktad at pumanig sa mga puti. Sa gitna ng gulo, pinilit ni Mayor na bumangon. Pero dahil nasa pagitan siya ng pagbabago, nanghihina talaga siya. Mga walang iya kayo! Lahat kayo nataksil sa akin! Pagbabayaran niyo ito! Hindi na mangyayari yan! Dahil katapusan mo na to, Mayor! Grace! Ikaw ay may pangalan ng lahat ng ito! Hindi lang siya. Hindi kaming lahat na hindi napayag sa kasamaan mo. Mga kasama! Tugisin niyo ng lahat ng kapit ng hayop na yan! Mga taksil! Papatayin ko kayo lahat! Palimutan niyo yan! Huwag kayong mag-iiwan sa kapanalig niya! Pero hindi ganun kadali ang lahat. Lumaban ang mga itim na aswang. Sa pamumuno ng hanagop ay inatake nila kami. Malakas, mabilis at marahas ang kanilang puwersa. At dito na nagsimulang kumilos si Wak. Nilabas niya ang libro at nagsimula siyang magdasal. Unti-unting naaapektuhan ang mga itim na aswang sa ginagawa niya. Kaya siya ang pinuntirya nila. Protektahan natin siya! Masyado na po silang malakas! Kara, tara! Tulungan natin si Wak! Sinabayan
namin mag-orasyon si Wak at lalong nagalit si Mayor Galo. Sinunggaban niya kami pero pinigilan siya ng nanay ni Kara at Tiyo Carding at tumulong pa si Tia Carmen. Tama na! Hindi mo na magagalaw ang mga bata! Hindi kami papayag sa mga ginagawa mo! Para kay Trisha! Ito sa'yo! Para to sa lahat ng inoperahan sinaktan mo! Aray ko! Aray ko! Sa pagtutulungan ng lahat, nagawa naming magapi ang hanagom. Pinagkakagat ng mga puting aswang si Mayor at hindi na niya kinayang tabuyin ang mga ito at tuluyan siyang nanghina at nalagutan ng hininga. Nang makita na patay na ang pinuno nila, yung mga natirang itim na aswang ay sumuko. Sa huli ay nagtagumpay ang puwersa ng kabutihan. Sama-sama kaming lumabas mula sa Mosileo at sinalubong pa kami ng mga puting aswang sa labas. Pati pala sa taas ay may mga naganap na labanan at nagwagi rin ang mga mabubuti. Hindi na sila pumayag sa kasamaang na mayagpag ng ilang taon na. May paano mo nalaman ang katotohanan? Akala ko, maniniwala ka talaga na ay binahamak kita eh. Siyempre naman, Chong. Ako pa ba? Matalino kaya ako. Lata naman na hindi ka papanag dun sa halimaw na yun eh. Sus, ako nga yung nagbigay sa'yo ng gintong barya kaya mo nalaman na nagsisinoling ng yung tsuhin mo nung sinabi niyang nakapanig siya kina Mayor. Yun din. Salamat, Kara. Aba sa akin yun ah. Kara anak, sino ba itong binatang pinagbibigyan mo ng gamit ko? Naku, lagot ka na, Jason. Tinulungan niya po kami, Mami. Kahit nga po pinagbibintangan siyang hitman at naging wanted siya dito, nakasama namin siya sa paghahanap sa inyo. Mami, siya po si Jason. Yung tinukwento kong pamangkin ko. Ay, Jason, si Mang Grace. Siya yung boss ko. Chong naman. Si Tita pala yung bossing mo. Akala ko unang-una si Mayor eh. Akala ko ikaw yung hitman. Siya naman talaga. At ako ang nag-utos kay Carding. Pero pinapadaan ko yun kay Mayor. Minanipula ko siya na ideya niya ang puksain ang mga kapanalig niyang bumaliktad. Ang hindi niya alam, plano ko yun para ubusin ang lahi nilang pagkasama-sama. Natunugan ko na kasi yung ritual na yun. Akala ko mapipigilan ko pa. Pero hindi pala, tinuloy talaga niya. Hindi alam ni Mayor na pumalas sa poder niya at tinulungan ko si Bam laban sa kanya. Kaya namin pinlano ang lahat ng ito. Naku, pasensya na kayo ha. Hindi na dapat kayo kasama pero nabulilyaso at nagkagulo na eh. Oo nga, Chong eh. Nabigla ako at nagising na lang ako sa asilda. Pasensya ka na ha. Hindi kita nasukluluhan. May nakaramdam nata si Mayor kaya kailangan magtago ni Ma'am Grace. Tapos nung nakita ni Mayor na kasama kita sa highway, sinubukan niya ang katapatan ko. Naghinala na siya nun eh. Kaya kailangan kong patunayan sa kanya na sa kanya ako panig kahit may plan na kami ni Ma'am Grace. Naiintindihan ko naman po yun, Chong. Tsaka delikado kayo nun eh. Pero sa uli naman, nakita ko naman yung totoong intensyon nyo. At Kara anak, patawarin mo ko ha. Dahil pinag-alala din kita ng husto. Alam ko naman po na hindi ka ganun-ganun mawawala eh. Kaya nga humingi ako ng tulong dito kay Jason at Wak para hanapin ka. Pero paano nyo nalaman ang tungkol sa ritual? At paano nyo nalaman na manghihina siya sa gitna ng transisyon niya? At ikaw, Wak, paano ka natuto ng pangontra? Dun po sa natagpuan kong libro at yung mga kaalaman na tinuro sa akin ni Lolo. Napagtagbi-tagbi ko po yung lahat ng impormasyon. At saka sa wakas, nakaganti na rin sa hype na yun. Naipaghiganti ko na rin si Lolo. Ang akala ko talaga hinahayaan nyo lang siya. Yung pala may plano kayong tatlo. Opo naman, Chang. Hindi naman po namin hahayaan na mapahamak si Trisha. Maraming salamat talaga sa inyong lahat. Ay, nako sa wakas. Nalinis na ang bayan natin mula sa mga masasamang katulad ni Mayor. Hindi na maghahari yung kasamaan niya dito. Makalipas ang ilang linggo ay tuluyan nang nakabalik ang kaayusan sa San Silvestre. Panahon na rin para bumalik kami sa Maynila dahil magsisimula na ang klasiko. Uy pre, baka naman pagbalik mo sa Maynila, makalimutan mo lang kami ha. Hindi no, babalik ako dito kagad kapag natapos na yung klasiko. At saka, balak talaga ni Chong na dito na kami mamalagi, kaya susunod ako.
Oo talaga? Ayun naman pala eh. Oh, Kara, huwag ka na magmugbok dyan. Babalik naman pala eh. Uy, hindi ako nagmumukmuk, no? Tita Grace, si Kara meron ng kasintahan. Abay, totoo ba yan, anak? Opo, Mami. Sinagot ko na po siya. Ayun oh. Naku, okay lang naman sa akin. Bibihira na makakilala ka ng lalaking sasamahan ka sa gera katulad ng pinagdaanan ninyo. Balita ko nga, hindi mo pinabayaan ng dalaga ko, Jason, ha? Salamat kasi hindi mo siya iniwan nung wala ako. Kaya binibigay ko na yung basbas ko sa inyo. Ang totoo po niyan, tita. Ganon din po siya sa akin. Kasi hindi niya talaga ako pinabayaan. Oh, may basbas na insan oh. Kailan ang kasal? Shh! Waka na ba? Huwag kang makulit. Ay, hindi ka nagsasalita, Jason, ah. May kasintahan ka na pala. Chong, ayaw kasi namin na kukulitin niyo kami. Hindi ba, Kara? Oo nga eh. Pero alam mo ikaw, mamimiss ko yung kakulitan mo. Ano ka ba? Babalik naman ako eh. Babalikan kita. At pangako yun. Tignan mo pa yung gintong barya mo. Ano sabi? Pakiramdaman mo kung nagsisinungaling ako. Miinit ba o hindi? Hindi. Dito na po nagtatapos ang aming kwento, Miss Clark. Tinupad ko ang pangako ko kay Kara at bumalik kami sa San Silvestre. Napakalaking pagbabago ang nakita namin sa bayan nila. Wala na ang bahid ng kadiliman na dala ni Mayor Galo. Dahil pinalitan siya ni Tita Grace bilang pinuno. Binalita din ni Tia Carmen na tuluyan nang nakarecover si Tresha. At doon na sila tumira sa malaking bahay nila Kara. At syempre kasama na rin si Wak. Pinagpatuloy ni Wak ang pag-aaral niya sa panggagamot. At ngayon ay tumutulong na sa mga kababayan. Nagsanib puwersa sila ni Kara na tulungan ang mga itim na aswang na balak magbagong buhay. Naging maayos na ang bayan ng San Silvestre simula noon. At sa ganitong paraan, nagsimula ang istorya ng buhay namin ng kasintahan kong aswang. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. At maraming salamat sa pakikinig ninyo.